Ang Devil Emperor. Credit to the author. 119 hanggang 26. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang yabang naman. Si Solfred Gian ang unang nagbuka ng bibig sa gulat. 10 taon pa ba ang kailangan para malampasan ang 7 bahay? Wala pang ganitong kalaking pangyayari sa buong Imperyong Titans, lalo na't lumaban ng sapat para labanan ang pinakamalakas sa 7 bahay, ang Regent Estate. Halos pantasya ang mga sinabi ni Ethan. Pero sa tingin ng iba, nakasanayan na nila ang kayabangan na ito. Nang magtagal, nasanay na rin sila sa pagiging egomaniac ni Ethan. Dahil dito, kahit papaano ay natigilan sila sa dami ng nagulat sa kanya. Isa pa, kumpara sa mga nakakagulat at hindi kapani-paniwalang bagay na ginawa niya, halos walang kahulugan ang pagyayabang. Sa katunayan, baka magawa niya talaga. Nagdududa sila, pero inaasahan din nila. Inaabangan nila kung hanggang saan ang mararating ng kakatwang ito. Bukod pa rito, magkatugma ang kanilang mga interes sa ngayon. Para mapangalagaan ang ating 2 bahay, wala tayong ibang magagawa kundi ang magtulungan at protektahan ang Drifting Flowers Edifice. Mas makabubuti sana kung napag-usapan natin ito kahapon. Ngayong magkasundo na ang 2 bahay, wala na sa atin ang may lehitimong dahilan para makialam sa paligsahang iyon. Umiling si Jackson. Ganon din ang ginawa ni Trent, nagreklamo, "Punk, ang paggawa ng proposal na yan ay isang maling hakbang. Ang pagtalo sa alchemy ay parang pagbibigay lang nito sa Vicious Pill King. Sa tingin mo ba gusto ko? Paano ko pa sila mapipilit na umatras at bigyan ng lifeline ang Drifting Flowers Edifice?" Umiling si Ethan at napangisi, "Bukod pa rito, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Ang kailangan mo lang gawin ay suportahan ang Drifting Flowers Edifice paminsan-minsan at pigilan itong lumunin." Ibig sabihin ba niyan ay mayroon kayong nakahanda na contingency? Tanong nilang lahat. Tinaas ang sulok ng kanyang bibig at buong kumpiyansang nagsalita si Ethan, "Alchemy lang yan. Ako mismo ang haharap sa Vicious Pill King." Ano? Isa siyang alchemist sa ika-7 baitang, paano? Sa pagkakataong ito, sila ay nagpapanik. Ang isang alchemist sa ika-7 baitang ay itinuturing na isang tugatog sa Imperyong Titans. Napakakaunting tao ang nakarating sa ganoong antas. At si Vicious Pill King ang numero 1 alchemist sa Pill King Hall. Mas magaling siya kaysa sa isang karaniwang alchemist sa ika-7 baitang, marahil ang pinakamahusay sa imperyo. Kaya ba ni Ethan, sa kanyang cultivation, sa kanyang edad, ang ganitong kahangahangang gawa? Sus Mariosep. Anong problema ng kakatwang to? Alchemy, a race, napakagaling niya sa lahat. Halos walang makakatapat sa henerasyon niya. Paano natapon sa kanya ang lahat ng biyaya ng langit? Muntik nang umulan ng mga sumpa si Trent. Alam niyang abnormal ang kakayahan ni Ethan sa alchemy, pero hindi ito kasing taas ng antas ng isang alchemist sa ika-7 baitang. Bamantong hininga si Ethan, "Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Haharapin ko siya, pero hindi rin ako sigurado kung magtatagumpay ako." Alam ni Ethan na ang alchemy ay nangangailangan ng 3 bagay, cultivation, skill, at flame. Ang cultivation ay nagbigay daan sa matagalang kontrol sa apoy. Ang skill ay tumutukoy sa mga sekretong kasanayan sa pagpino ng ilang angkan. Kung walang mahusay na kasanayan, walang dami ng cultivation ang makakatulong sa pagpino ng isang mahusay na tableta. At ang apoy ang nagtatakda ng antas ng pagpino ng sangkap. Para sa mga sangkap na may mataas na kalidad, hindi ito kayang pinuhin ng isang karaniwang apoy. Kailangang maghanap ang isang alchemist ng apoy ng halimaw o isang natural na apoy. Kung mas malakas ang apoy, mas maganda ang pagpipino. Ang kanyang cultivation ay nag-iwan ng espasyo para sa pagpino ng isang tableta para sa ika-4 na baitang. Ngunit gamit ang sikreto at sinaunang kasanayan sa pagpino mula sa 9 Serenity's Secret Records, maaari siyang umangat ng isang baitang. Tungkol sa apoy, wala siyang ideya kung gaano kalakas ang asul na apoy, pero malakas ito, walang duda. Tiwala siyang kaya niyang pinuhin ang isang tableta para sa ika-7 baitang. Paano kung mabaigo ka? Nakita ni Jackson na tahimik si Ethan at nagsisimula na siyang mag-alala. Kumislap ang mga mata ni Ethan na may lantad na hangarin na pumatay, kung gayon, mauuwi ito sa isang laban. Ito ang pinakamabuti para sa akin.
Kapag nakuha na nila ang body root, papalitan ako ng Regent Estate ng kanilang mga target at magkakaroon ng kaunting espasyo ang Drifting Flowers edifice. Pero, hahabulin ka ng mga eksperto ng 3 bahay. Nanginginig ang mga mata ni Jackson, nag-aalala para sa kaligtasan ni Ethan. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ethan, hahaha, at magkaaway din tayo sa kalaunan. Mas makakabuti kung sisirain natin ang plano nila ng mas maaga. Dahil nakuha ko na ang atensyon nila, hindi na kayo mahihirapang maghanda. Naantig sila sa mga salita ni Ethan. Ginagamit niya ang kanyang buhay para mabigyan sila ng oras. Nakatingin na sila sa kanya ng may pasasalamat at paghanga. Sino ang mga ngahas na harapin ang ganitong mga panganib kung ang isang pagkakamali ay mababayaran ng kanyang buhay? Naku, bata, ang tapang-tapang mo talaga. Kahit si Solfred Gian ay humanga sa kanya. Hinampis ni Trent ang balikat niya. Tahimik siya, ngunit ang mga mata niya ay nagsasabi ng maraming bagay. Isang nag-aalab na titig na tila gustong tunawin siya. Ito ay isang pagpapahalaga ng isang bayani sa isa pang. Bata mong Panginoon Graham, huwag mo po siyang saktan. Isang kaakit-akit na boses ang sinundan ng paglitaw ng isang figure na nakapula. Ito ay walang iba kundi si Peony Overseer. Tumakbo pabalik si Darcy at hinaila ang naguguluhang Ethan sa likod ng Peony Overseer. Sa lahat, si Ken ay kasing tigas ng ulo ng mula at nasaktan na niya kayo dati. Pakiusap, alang-alang sa akin, huwag ninyo siyang pagbintangan. Hinawakan ni Peony Overseer ang kanyang mga kamay. Bigla silang natigilan, tapos tumawa. Akala ng tagapangasiwa ng Peony ay gusto nilang maghayganti kay Ethan kaya't nagmadali silang lumapit upang iligtas ito. Dahil dito, nagpalitan sila ng tingin. Parang nagpadala sila ng mensahe sa kanilang mga mata, at lahat ay sumang-ayon na sumama. Si Ethan ay palaging mayabang kaya naman si Jackson, isang senior, ay naghahanap ng pagkakataon para pagtawanan siya. Umubo si Jackson bago sumangot sa galit, paano nagkaroon ng ganito kabastos na disipulo ang Drifting Flowers edifice. Matagal ko na sana siyang sinampal ng walang hiya kung hindi dumating ang Peony Overseer. Tio Jackson, huwag mo naman siyang ailabasan ng sama ng loob. Paulit-ulit na tumango si Peony Overseer. Hinahaplos ni Jackson ang kanyang balbas, ngunit nakasayaw ang kanyang kilay sa pagkatuwa kay Ethan. Tumalon ang puso ni Ethan at alam niyang may nangyayari. At totoo nga, nilagpasan ni Jackson si Peony Overseer at tinapik ang balikat nito na parang isang guro, punk, nakatakas ka ngayon. Pero dapat bantayan mo ito sa hinaharap. Pagkatapos ay pumalpak palayo si Jackson, naglakad ng mas mabilis kaysa karaniwan, sa takot na baka magkamali si Ethan. Kumurap si Ethan, wala pa ring kamalay-malay. Si Trent, na natuto sa halimbawa ni Jackson, ay hinampas ang kanyang balikat ng may pagmamalaking ngiti habang sinasabing, punk, panoorin mo yan sa susunod. Hindi na ako magpapakahirap ulit. Mas astig ako kaysa sa iyo. Mas malakas kaysa sa iyo. Hindi ko akalain na tinawag mo pa akong kapatid umaasang makakaakyat ka sa ranggo. Hahaha. Walang pakialam si Trent sa kanyang pagsasalita. Kung sakali mang mangyari iyon, wala siyang lakas ng loob na magsalita kay Ethan ng ganito. Kanino ba kasalanan ni Ethan na inasar si Ken? Naikoy ni Ethan ang kanyang mga kamao at nagliyab ang apoy sa kanyang mga mata. Mga sumpa. Kailan pa ako nagkaroon ng mga kapatid na ganito kalala? Ikaw ang umaarte na kilala ako dati, tapos ngayon ginugulo mo pa ako. Habang nakatitig si Ethan sa papa-atres na anyo ng dalawa, isang kaakit-akit na boses ang nagsalita, Hoy, anong tinitingnan ninyo? Hindi ko matiis. Lumingon si Ethan kay Danica. Pinipigilan niyang ngumiti habang pinagalitan, isa ka lang din namang junior na katulad nitong babae. Dapat ayusin mo ang sarili mo kapag nakita mo ulit si Tio Jackson. Huwag kang maging maangas at matuto kang mag-aral ng magandang asal. Inilabas ni Danica ang kanyang baba, nilagpasan siya ng may kaparehong kilos. Ang mas malala pa, nang malagpasan niya lang siya, napansin ni Ethan ang isang mapait na ngiti sa mukha nito. Nanginginig na ngayon si Ethan, halos madulas na ng dugo. Mga sumpa. Pati ang babaeng ito ay sumasali. Swerte mo at nandito ang mga tao ng Drifting Flowers edifice, kung hindi ay huhuberin ko ang pantalon mo at papakulayan ng balat ang puwet mo. Isa akong sinumpa ang kapatid ni Jackson. Senior ako rito. Ikaw ang bastos. Malungkot na naramdaman ni Ethan.
Dumaan si Jiro sa tabi niya at tumingin ito pabalik na parang sinasabing, ano, sisipain mo rin ba ako? Nagkibit balikat lang si Jiro at naglakad. Hinaplos ni Solfred Gian ang kanyang balbas ng nakangiti, habang sinusundan si Trent. Kung hindi niya ito nakita mismo, hindi siya maniniwala na ang kakaibang Ethan na pumatay kay Ricky ay magkakaroon ng ganitong araw, puro malungkot at walang emosyon. Nang makaalis na ang lahat, bumantong hininga si Darcy at ngumiti, delikado iyon. Buti na lang at tinawagan ko ang aking Panginoon para iligtas ka. Sino ang nagsabi sa iyo? Naiinip na tumitig si Ethan at napaungol. Paano nila ako naisip ang guluhin kung hindi dahil sa inyong dalawa na dumating? Yumuko si Darcy, nakaramdam ng matinding pagkakamali. Nagngingit-ngit ang galit na sabi ng PNE Overseer, Ken, huwag mong isipin na maaari kang laging umasa sa Edifice Lord at manginsulto sa aking disipulo. Humph, sa tingin mo ba ay may pakialam ako sa iyong kapalaran? Naparito lang ako para iligtas ka dahil hiniling sa akin ni Darcy. Humph, pare-pareho lang naman ang mga lalaki, walang utang na loob. Darcy, tara na. Hindi siya karapat-dapat sa iyo. Hinailan ng tagapangasiwa ng PNE si Darcy palayo. Tumingin si Darcy sa kanya, ngunit inikat ni Ethan ang kanyang mga mata. Nag-isip sandali si Ethan saka naglakad papunta sa guest hall. Panahon na para ay latag ang mga baraha para kay Clara. Ang pagpapalit ng body jade sa para sa kaligtasan ng Drifting Flowers Edifice ay sapat na magandang kasunduan para sa kanila. 120. Tahimik na ang bulwagan ngayong tapos na ang lahat ng kaguluhan. Tanging isang malungkot at nag-iisang figure ang nakabulagta sa lupa. Dahil alam niyang si Clara siya, lumapit si Ethan sa kanya, prangka ang mga salita, Panginoon ng Edifice, kailangan ko po kayong makausap. Tungkol po ito sa kinabukasan ng Edifice na Drifting Flowers. Sigurado akong magiging interesado kayo. Tila ibang tao si Ethan, hindi tulad ng hanggal at inosenteng si Ken. Mayroon siyang tusong ngiti at malalim na titig. Ngunit ang kanyang mga salita ay hindi pinansin. Tumingin si Ethan sa ibaba at nakitang parang wala ng buhay si Clara. Wala siyang narinig na kahit isang salita mula rito. Tara na. Isa kang eksperto sa Profound Heaven at isa ka pang Edifice Lord. Pero, hindi ka pa rin kayang tiisin. Sapat na ba ang pagtataksil ng isang tao para mapunta ka sa ganitong kalagayan? Umiling si Ethan. Hindi nakakapagtaka na ang mga lalaki ay mga pinuno na mula pa noong unang panahon. Ang puso ng isang babae ay masyadong marupok. Pero, ate, kahit gusto mo nang sumuko, gawin mo yan pagkatapos mong makinig sa plano ko. Kahit man lang bigyan mo ako ng body jade sap habang ginagawa mo yan. Napabuntong hininga si Ethan. Kung nangyari ito kahapon, tatawa sana siya, iniisip na madali lang kunin ang body jade sap at umalis na lang. Pero ngayon, nagbago na ang mga bagay-bagay. Kung may mangyari kay Clara, ang Drifting Flowers Edifice ay babagsak. Hindi ba't ikalulugod iyon ng Regent Estate? Sa ngayon, hindi niya maaaring nakawin ang body jade sap at magalang na lamang niya itong hingin. Edifice Lord Chu, gumising ka. Makinig ka sa plano ko para iligtas ang Drifting Flowers Edifice. Pangako, magugustuhan mo ito. Ikinumpas ni Ethan ang kanyang kamay sa harap niya. Hindi pa rin tumutugon si Clara, blanca ang kanyang mga mata. Gayunpaman, pinatunayan ng mga luha na siya ay buhay na buhay. Bumantong hininga si Ethan at nawala ng ibang pagpipilian. Matapos isara ng isang tao ang kanyang puso para makatakas sa malupit na katotohanan, ang tanging makapagliligtas sa kanya ay ang kanyang sarili. Ate Sandra, bakit ka ganyan? Bumantong hininga si Ethan, hindi alam ang gagawin. Biglang gumalaw si Clara at bumalik ang liwanag sa kanyang mga mata, anong tawag mo sa akin? Nagulat si Ethan at saka natuwa. Tila ang hindi sinasadyang pagtawag niya ang nagpabalik sa hanggal na babaeng ito. Nagmadali siyang sabihin, Sister Sandra, gumising ka. Umiling si Ethan sa kanya habang ginagamit niya ang bewitching whispers. Daan-daang beses na lumakas ang boses niya sa tainga niya. Nanginig si Clara at nagising, habang nilingon si Ethan. Lumambot ang mga mata niya, ikaw pala. Salamat. Walang anuman, basta't gising ka na. Tumanggaw si Ethan at natawa sa sarili, siya nga pala, may gusto ako. Hindi na kailangang sabihin pa. Wala nang mahalaga sa puntong ito. Tumayo si Clara habang pinagbubuti ang kanyang bagong determinasyon.
Kumislap ang kanyang mga mata, ang Drifting Flowers edifice ay pumasok sa isang krisis at responsibilidad kung gawin ang lahat para mailigtas ito. Hindi mo ito kasalanan. At ang Drifting Flowers edifice ay mayroon pa ring. Ken. Tila hindi siya narinig ni Clara habang nakangiti ng mainit, kailangan ko talagang magpasalamat sa iyo. Hindi ko alam kung paano mo nakuha ang Veiled Dragon Pavilion at Sword Marquis Abode para tulungan kami, para bigyan kami ng huling pagkakataon. Kung wala ang pagkakataong ito, alam kong nawala na kami ng lahat ng dignidad. Sa totoo lang. Sige, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Naiintindihan ko. Ginamit niya ang isang maselang kamay para tulungan si Ethan na tumayo at ngumiti, alam kong gusto mo akong aliwin, pero hindi na kailangan. Naiintindihan ko na ngayon. May oras pa bago magsimula ang 100 pill meeting at umaasa akong matutulungan mo ako sa ilang bagay. Hinailan niya palabas si Ethan. Maraming beses na sinubukan ng kaawa-awang si Ethan na magsalita, ngunit palagi siyang napapatigil bago pa man siya matapos. Ang tanging pagpipilian niya ay hayaan si Clara na hilahin siya. Ate, pwede mo ba akong hayaang magsalita? May paraan ako para iligtas ang Drifting Flowers edifice. Bumantong hininga si Ethan, paano ba ang bilis magsalita ng babaeng ito? Wala akong masabi. Pagkabuka ko pa lang ng bibig ko, 10 salita na ang binitawan niya. Para lang yan sa body jade sap. Kailangan ba talaga akong putulin sa bawat pagkakataon? Umiling si Ethan at tumigil sa pagsasalita. Kahit ano pa ang sabihin niya, may paraan si Clara para patahimikin siya, na parang nakikipag-usap sa isang bata. Tahimik si Ethan sa buong biyahe, nakarating sa isang liblib na bangin sa likuran ng gusali. At ang pader ng bangin ay may mahinang alon ng enerhiya na tumutulo mula rito, isang harang. Si Clara, disipulo ng Drifting Flowers edifice, ay humihiling ng pakikipagkita kay Tia Lyson. Yumuko si Clara at sumigaw. Isang di nakikitang alon ang umalangaw at bumukas ang harang. Isang matandang boses ang nagmula sa loob, Sandra, ikaw na ang Panginoon ngayon. Hindi mo kailangang kumilos ng ganito para sa matandang babaeng ito. Si Tia Lyson ang amo ng lugar na ito. Maaaring ako ang Panginoon, pero hindi ako maglalakas loob na pumasok ng walang pahintulot. Ngumiti si Clara ng pambihira at hinaila papasok si Ethan. Pagkapasok niya pa lang, kumajejek na agad siya. Napakalamig nito na ramdam niya ito kahit sa pamamagitan ng kanyang diamond body. Ang isang malamig na kuweba na tulad nito ay tiyak na naglalaman ng isang napakalaking kayamanan ng yin. Tunay nga, isang 10 metro kwadradong blok ng itim-asul na yelo ang nakalatag sa gitna ng kuweba. Anumang tagapagtanim ng yin ay lubos na magpapabilis sa kanilang paglilinang dito. Ang lugar na ito ay isang likas na nabuong kayamanan. Kahit medyo kulang kumpara sa body root, sapat na ito para maging sakam ang isang eksperto sa Radiant Stage. Sa yelo ay nakahiga ang isang matandang babae na nakasuot ng masalimuot na damit. Tila nasa edad 50 na siya, ngunit ang itim at asul sa kanyang mukha ay nagpapahiwatig na siya ay nalason, at sa hitsura nito, malamang na nilalamon nito ang halos buong katawan niya. Sus Mariosep. Laso na laso ng matandang babaeng ito at hindi makagalaw, pero kaya pa rin niyang bitawan ang harang na ito. Ano nga ba ang cultivation niya? Hindi ko inakalang posible palang magkaroon ng ibang eksperto ang Drifting Flowers edifice, wika ni Ethan. Pagkatapos ay isang tinig na puno ng paghamak ang pumasok sa kanyang mga tainga, hanggal na bata, isa itong buhay na bangkay. Hindi ito makarinig, hindi makapagsalita, hindi makagalaw. Paano nito maaalis ang harang? Ako ang may gawa nito. Nakakunot ang noo ni Ethan at lumingon upang makita ang mas malalim na bahagi ng kuweba. Doon ay nakahiga ang isang matandang babae na nakakross ang mga paa. Nakasuot siya ng itim na damit at dahil sa sobrang dilim dito, hindi siya napansin ni Ethan noong una. Tia Lyson, napakababa ng kanyang cultivation at kaunti lang ang pisikal na lakas. Normal lang na hindi kanya nakita. Huwag mo sana siyang sisihin. Ngumiti si Clara. Pang-aasar ni Tia Lyson, girl, ngayon lang kita nakitang nagpoprotekta sa isang lalaki. Siya ba ang? Ipinakita mo na ba sa kanya? Namula si Clara at tumango. Nakatitig lang si Ethan, walang maintindihan. Nakikita mo ba? Kayamanan. Ken, siya ang ating magaling na alchemist, Tia Lyson. Yumuko ka agad.
Itinulak siya ni Clara paarap. Walang magawang napatalon si Ethan, mas lalong nakaramdam ng kakaiba. Bakit bigla mo akong pinapasok sa isip mo, alchemist? Para turuan siya. Sa anumang kaso, ang pagtuturo sa kanya ay nakasalalay sa kanyang kakayahan. Ayaw yumuko ni Ethan ngayon, ngunit kailangan niyang magpakita ng paggalang. Ngunit nang masulyapan niya ang matandang babae, napatalon siya sa takot. Puti ang buhok niya, pero kulay berde at asul din ang mukha niya dahil sa pagkalason. Hindi siya mas malala kaysa sa matandang babae sa yelo. Palma ng bahagharing ulap. Isang tingin lang ay sapat na para makilala ang dahilan. Ano, tinakot ba kita? Hahaha. Nagpakita si Tia Lyson ng nakakatakot na ngiti, hindi lahat ng tao sa Drifting Flowers edifice ay magaganda. Ken, huwag kang maging bastos at humingi ka ng tawad. Pagmamakaawa ni Clara. Pero hindi tumugon si Ethan, pinagmasdan lamang ang mukha nito habang bumubulong, teka, kapareho lang pero hindi katulad ng Rainbow Cloud Palm. Gumalaw ang mukha ng matandang babae at nagpakita ng pagkagulat, bata, mukhang maalam ka naman tungkol sa mga lason. Sa totoo lang, hindi ito dahil sa Rainbow Cloud Palm, kundi dahil sa hindi ko napagbuti ang panlunas nito. Gumagawa ka ba ng tableta o lason? Sigaw ni Ethan. Hahaha, magaling. Malungkot na ngumiti si Tia Lyson, lason man o gamot, hindi pa rin ako sigurado. Pero sa 3 taong pananaliksik na ito, napagtanto kong parang tableta lang pala ito pero hindi tableta, lason pero hindi lason. Mabisyo na hari ng Pildores, talagang kahanga-hanga ka na hindi ko maihahambing. Kasabay ng isang baliw na tawa, itinuon ni Tia Lyson ang kanyang mga mata sa pader na bato. Sinundan ni Ethan ang kanyang mga mata at pumikit. Isang balat ng tao ang nakahiga sa dingding, hawak ang talaan ng formula ng panlunas ng Rainbow Cloud Palm. Kahit na malawak ang kaalaman ni Ethan, kakaiba pa rin ang kutob niya. Paano ito posible? Bamulong si Ethan, ang 7 sangkap. Bawat isa ay isang pambihirang likas na kayamanan. Pero ang pagpipino, lason ba o tableta? Sandaling natahimik si Ethan, at naglakad papunta sa buhay na patay na nasa lumang yelo. Hinawakan niya ang kamay nito at tinurukan ng Yuan Chi. Gaya ng inaasahan, nalason ito ng Rainbow Cloud Palm. At tulad ni Clara, mayroon din siyang body jade sap na pumipigil sa 7 lason. Sa tulong ng sinaunang yelong ito, napreserba ang kanyang buhay. Hindi lang ganoon kalala ang kalagayan ni Clara Nalason, samantalang ang buhay na patay na ito ay puno nito. Kahit na may panlunas, napakaliit ng kanyang paggaling. Kung hindi siya pinanatili ng sinaunang yelo sa isang suspendidong lugar, tapos na sana ang kanyang buhay. Lumingon si Ethan sa formula sa dingding at naramdaman niyang may kakaiba rito. Totoo yan, pero may daya. Kumislap ang mga mata ni Ethan ng may kakaibang liwanag. 121. Sige anak, ito ang sikretong formula ni Pilking Hall. Pinag-aralan ko itong mabuti sa loob ng maraming taon ngunit hindi ko pa rin maintindihan ang mga paraan ng paggamit nito. Maaaring mayroon kang kaunting kasanayan sa alchemy ngunit walang paraan upang makita mo ang mga misteryo nito sa isang sulyap lamang. Nang maintindihan ni Tia Lyson ang mga nasa isip niya, umiling siya. Pagkatapos ay humarap siya kay Clara, girl, hindi ka pumunta rito para lang sa kanya, di ba? Namula ang pisngi ni Clara at yumuko habang ikinukwento ang mga pangyayari sa piging sa lahat ng detalye nito. Napasigaw si Tia Lyson sa gulat. Ano, pati ang Regent Estate ay dumating. Ito siguro ang tadhana. Umiiyak na napatingala sa langit, pinunasan ni Tia Lyson ang tuyong luha sa kanyang mga mata at bumulong, Sandra, ano ang susunod mong plano? Hahayaan mo ba silang sirain ang Drifting Flowers edifice? O magmamakaawa ka sa kagalang-galang na labanan sila hanggang kamatayan? Kagalang-galang. Tumaas ang kilay ni Ethan habang nag-iisip. Ang bawat isa sa 7 bahay ng mga Maharlika ay nagpalaki ng kani-kanilang kagalang-galang. Sila ang mga tagapagtanim ng Radiant Stage, ang kanilang huling linya ng depensa. Hindi sila kailanman hihingi ng tulong sa isang kagalang-galang maliban kung may dumating na kalamidad. Kinumpirma nito na ang Drifting Flowers edifice ay nasa bingit ng pagkawasak. Kapag naisip niya, ang pakikipaglaban sa isa pang eksperto sa Radiant Stage ay malamang nahaantong sa pagkasugat ng Venerable ng Regent Estate sa loob ng ilang dekada. Sa palagay ko ay isa itong paraan para mapabagal ang kanilang pananakop.
Sister Sandra, pakiusapan mo ang kagalang-galang na makialam at ipaalam sa kanila na lalabanan natin sila ng walang humpay. Ang Drifting Flowers edifice ay hindi nila palaruan. Si Ethan ang nagpasimula, habang dumarami ang kaguluhan, mas nakakabuti ito para sa kanya. Umiling si Clara, matatag ang kanyang mga mata, ang paghingi sa kagalang-galang ay magdudulot ng digmaan sa pagitan ng 7 bahay. Ang imperyo ay masasadlak sa digmaang sibil at ang mga tao ay mahuhulog sa kawalan ng pag-asa. Hindi ito matiis ng aking puso. Kung babagsak ang Drifting Flowers edifice, tayo, mga kapatid, ay maghihiwalay ng landas, ngunit kung sakaling magkaroon ng digmaan, tiyak na matatalo ang Drifting Flowers edifice at ang aking mga kapatid ay masasawi kasama nito. Bilang isang Panginoon, hindi ko maaaring baliwalain ang kanilang kapalaran. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ikaw ang pinili ni Lola, ang pinaka-hindi kwalipikado, bilang Panginoon sa kabila ng lahat ng tumututol. Tumanggaw si Tia Liza nang may bahagyang ngiti. Si Ethan naman ay umirap, ang lambot ng lahat. Kung siya iyon, mahati sana siya at saka sasakop, aatake ng hayagan at lantaran, magkakalat ng patayan sa lahat ng dako at babaligtarin ang imperyo. Doon nakasalalay ang kanyang pagkakataon, upang makaahon mula sa kabal-iwang iyon. Mas gugustuhin ko pang talikuran ang mundo kaysa talikuran ako ng mundo. Malupit at ambisyoso ang landas ng demonyong cultivator, kung saan lahat ay tinatapakan ng iba para maabot ang rurok. Sa kasamaang palad, si Clara ay hindi isang demonyong tagapagsaka. Ang kanyang kabaitan ay hindi angkop para dito, hindi tulad ng matapang na ugali ni Ethan. At naroon ang mga tagapangasiwa na nalason ng matandang asong iyon. Nag-aalalang tumingin si Clara kay Tia Liza, kaya ko hinihiling kay Tia Liza na lumabas at protektahan ang ugat ng body. Marahil ang tanging pagkakataon natin na makuha ang panlunas ay kung ibibigay natin ito kapalit. Plano mo ba akong harapin ang isinumpang lalaking iyon sa alchemy? Tila narinig ni Tia Liza ang pinakamalaking biro, humagalpak ng tawa na parang baliw. Ngunit sa kanyang kabaliwan, may nakatagong bahid ng kalungkutan. Clara, tingnan mo ako. Sa mga pagsubok ko sa paglutas ng kanyang rainbow cloud palm, hindi na ako tao o demonyo ngayon. Sa tingin mo ba ay sapat na ang aking mahinang kasanayan para manalo? Dahil sa sakit ng kanyang puso, may ibinulong si Clara sa tainga ni Tia Liza. Nagliwanag ang mga mata ni Tia Liza at tumango, naiintindihan ko. Kaya iyan ang plano mo. Pero, gagana ba ito? Nakapikit ang mga mata ni Clara, matatag ang kanyang pagtango, kung gayon, mamamatay ako ng nararapat. Kaya pala dinala mo ang batang ito. Bamantong hininga si Tia Liza at marahang tinapik si Clara sa balikat. Pagkatapos ay naging seryoso siya habang tinitigan si Ethan, bata, halika rito at yumoko sa lolang ito ng 3 beses. Walang kaalam-alam si Ethan, Lola. Saan? Sinundan niya ang daliri niya, at natuklasan niyang ang tinutukoy niya ay ang mga buhay na patay. Hindi pa rin siya nakakaalam, pero dapat sana'y igalang ang mga patay, sa palagay niya. Kaya hindi naman ganoon kalaking bagay ang pagyuko. Kaya naman, medyo casual lang si Ethan sa pagluhod at pagyuko ng ulo sa lupa. Habang ginagawa niya iyon, napagtanto niyang nakaluhod si Clara sa tabi niya, pati na rin ay nagkuyoko. Magaling! Tapos na ang seremonya. Naguguluhan pa rin si Ethan nang sumigaw si Tia Liza, at hiniling na lumuhad siyang muli. Sa pagkakataong ito, tutol siya rito. Noong una ay wala siyang kaalam-alam sa nangyayari, pero ngayon ay kailangan na naman niyang lumuhad sa harap ng walang kwentang matandang paniki na ito. Ngunit ang matatalim na tingin ni Clara ay nag-iwan kay Ethan na walang ibang pagpipilian. Nako, ako na si Ken ngayon at lumuhad na lang ang kaya kong gawin. Napansin ni Tia Liza at Clara ang kanyang mapagmataas na mga mata at umiling. Sumunod, sinimulang bigkasan ni Tia Liza ang mga turo ng mga ninuno ng Drifting Flowers edifice, kasama ang kanilang libu-libong taong gulang na kasaysayan. Hindi nasiyahan si Ethan sa pakikinig sa ilang walang kabuluhang pag-uusap. Pero sa kalagitnaan, nagsimulang magbigay pansin si Ethan. Lumalabas na ang Drifting Flowers edifice at Pilking Hall ay nasa isang mahigpit na alyansa, at madalas nilang ipinapakasal ang kani-kanilang mga disipulo sa isa't isa. Gayon din, ang Rainbow Cloud Palm ng Pilking Hall ay hindi gaanong malakas noon.
Ngunit salamat sa Drifting Flowers edifice na nagbibigay ng body jade sap, unti-unti itong bumuti, at naging kung ano ito ngayon, ang kinatatakutan ng lahat ng 7 bahay. Kalaunan, dahil nag-away ang mag-asawang Pilking Hall at Drifting Flowers edifice, na humantong sa isang away. Nauwi ito sa paggamit ng asawa ng Rainbow Cloud Palm sa asawa, at bumalik ang asawa, galit na galit pabalik sa Drifting Flowers edifice. Hindi ito sineryoso ng Drifting Flowers edifice noong una, gamit ang body jade sap upang gamutin ito. Ngunit laking gulat nila nang matuklasan na ang body jade sap, na maaaring magligtas sa isang tao mula sa nalalapit na kamatayan, ay hindi epektibo. Mula sa sandaling iyon, napagtanto ng Drifting Flowers edifice ang kalubhaan ng sitwasyon. Wala na sa kontrol ang lason ni Pilking Hall kaya pinutol nila ang kanilang supply ng body jade sap. Ikinagalit ito ni Pilking Hall at ang mga bahay ay ding mahigpit na magkaaway mula noon. Hanggang 100 taon na ang nakalilipas, patuloy na ginugulo ng Pilking Hall ang Drifting Flowers edifice at pinapatay ang 8 overseer gamit ang Rainbow Cloud Palm. Kahit ang mga lord ay hindi na-exempt, at 2 sa kanila ay naging biktima rin. Nagbulag-bulagan ang pamilya ng imperial sa kanilang alitan. Paanong hindi nila magagawa? Si Pilking Hall ang nagbibigay sa kanila ng mga gamot. Umabot sa puntong ilang beses na muntik ng mawasak ng Pilking Hall ang Drifting Flowers edifice. Isang bagay lang ang kailangang sabihin. Kapag may kagustuhan, may paraan. Sa oras ng matinding pangangailangan ng Drifting Flowers edifice, isang kakaibang babae ang lumapit, si Chu Bijen. Siya ay walang iba kundi ang buhay na patay na nakahandusay sa sinaunang yelo. Hindi lamang siya malakas, matalino rin siya. Sa isang banda, naitaboy niya ang mga atake ni Pilking Hall, at sa kabilang banda, nakipag-ugnayan sa ibang mga sambahayan sa pamamagitan ng kasal, na nagpalawak ng kanilang kapangyarihan. Ito ang humantong sa pagdanas ni Pilking Hall ng hindi mabilang at matinding pagkatalo sa nakalipas na siglo. Lahat sa 7 bahay ay tiyak na humanga sa husay ng babaeng ito. Napagtanto nilang lahat na kung wala siya, wala sana ang Drifting Flowers edifice ngayon. Maging si Pilking Hall ay humanga sa kanya. Tinawag siya ng mga tao na ginang ng bakal, habang ang mga disipulo ng edipisyo ng mga bulaklak ay tinatawag siyang lola. Hindi siya ang Panginoon ng edipisyo, ngunit tinulungan niya ang 3 henerasyon ng mga ito, na pinatibay ang edipisyo ng mga bulaklak. Sayangat napunta ang ginang ng bakal sa pukana ng kalaban. 1 dekada na ang nakalilipas, may 3 tagapangasiwa sa ilalim ng kanyang kontrol si Vicious Pilking. Pinagtaksilan nila ang bahay at humingi ng tulong. Pumunta si Chu Bijen upang iligtas sila, ngunit nahulog lamang sa kanilang patibong. Kahit na malubhang nasugatan at nalasan ng Rainbow Cloud Palm, nagawa pa rin niyang makataka sa kanilang pagkubkob. Akala nila si Pilking Hall ang may pukana nito pero ngayon alam na nilang Regent Estate pala ito noon pa man. Napakadelikado ng kanyang kalagayan sa kanyang pagbabalik, isang hininga na lang ang natitira bago ang kamatayan. Sa sandaling ito ng nalalapit na kamatayan, gumawa siya ng isang matapang at radikal na desisyon. Upang gawing Panginoon ng edipisyo si Clara, ipasa ang mantis sa isang 13 taong gulang na batang babae, kasama sina Iris at Peony Overseer sa kanyang tabi. Ang desisyong ito ay umani ng pagtutol sa maraming overseer. Ngunit tahimik lamang nila itong natitiis sa harap ng kapangyarihan ng kanilang lola. Dahil sa nangyari, ang mga tagapangasiwa ng Iris at Peony ang pinagkakatiwalaang kakampi ni Clara. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang isipin ng mga tao na patay na si Lola, gayong ang totoo, pinalamig siya ni Tia Lyson sa huling hininga nito at ginawa siyang buhay na patay. Dito nagtapos ang malungkot na kasaysayan ng Drifting Flowers edifice. Pinunasan ni Clara ang kanyang mga mata at inalala ang mga panahong iyon habang nakatingin kay Lola. Matigas ang tingin ni Tia Lyson kay Ethan, "Bata, nakuha mo ba lahat?" Tumanggaw si Ethan, "Oo. Mabuti. Ngayon, ikaw na ang susunod na magpapasa nito." Ang edipisyo ng mga bulaklak na naanod ay hindi mamamatay hanggat may nakakaalala nito. Tumawa siya at tinulungan si Kindstone na makatayo bago niya pinagsalikop ang mga kamay nila ni Clara. "Ilang araw lang. Mag-ingat ka." Naglakad si Tia Lyson patungo sa pader ng kuweba at nagmuni-muni.
Magtatanong na sana si Ethan ng paglilinaw nang hilahin siya ni Clara paarap sa lola. Yumuko itong muli at umalis nang hindi lumilingon. Kasabay ng isang dagandong, sumara ang pintong bato at nagsimula muli ang hanay. Ate Sandra, anong nangyayari? Nagtatakang tanong ni Ethan. Hindi niya maintindihan kung bakit pinigilan siya ni Clara na magsalita at dinala siya upang makinig sa kanilang kwento. Umiling si Clara at nagpakita ng isang pambihira ngunit mainit na ngiti, mula ngayon, tawagin mo na lang akong Sandra, o Clara. Kumurap si Ethan. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Sandra, ngunit ang tingin nito ay may kakaibang naramdaman sa kanyang puso. Kalokohan. Hinaila ni Clara ang kamay niya habang nagpapatuloy, isa ka na ngayon sa amin. Halika, isasama kita para makita ang mga miyembro ng aking pamilya. 122. Dinala ni Clara si Ethan sa isang tigang na burol. 3 nag-iisang libingan ang bumungad sa isang kakilakilabot na imahe sa gitna ng malupit at malupit hangin. Sila ang mga magulang ko at ang nakababata kong kapatid. Bumantong hininga si Clara. Napansin ni Ethan na may nakasulat sa mga libingan, minamahal na ina, minamahal na ama. Gayunpaman, ang nasa unahan ay isang blankong tipak na may itim na balabal na kumakaway dito. Sa mas malapitang pagtingin, may ilang mga salita sa balabal, pilyang nagpapabagsak ng langit. Napakapangahas na mga salita. Umiiyak si Ethan. Alam ng bawat cultivator na ang alchemy ay isang malawak at mahabang paliko-likong daan. Kahit na ilaan mo ang lahat ng iyong lakas dito, kakaunti lang ang matututunan mo sa daan. Higit pa rito, ang mga kasanayan sa pagpino ay sumusunod sa mga batas ng langit. Gaano kaya ka-arrogant ang isang tao para sabihin ang mga salitang Pildores na nagpapabagsak ng langit? Kahit ang makitid ang isip na si Vicious Pilking ay hindi maglalakas loob na magsalita ng ganoon. Lumingon siya kay Clara na nagtataka, na sumagot ng may mainit na ngiti, siguro'y makasarili sila, di ba? Tumanggaw si Ethan. Naglakad si Clara papunta sa puntod at hinaplos ang balabal, ito ang nakababata kong kapatid, si Timor. At ang balabal na ito ay ginawa ko para sa kanya. Timor. Napataas ang kilay ni Ethan nang maalala niya. Hindi ba't siya ang especially iyan na ipinadala ng Drifting Flowers edifice papunta sa Vicious Pilking? Kapatid pala niya iyon. Pero ang pagpapadala ng sarili niyang kapatid bilang especially iya. Mukhang naubusan na ng talento ang Drifting Flowers edifice. Nipatikip si Ethan sa kanyang mga labi. Ken. Lumingon si Clara sa kanya nang may malumanay na tingin, na ikinagulat niya, alam mo ba? Noong binigyan mo ako ng mga prutas sa mga slum, noong lumaban ka para sa akin, nakita ko si Timor sa iyo. Lalo na noong nilabanan mo si Fulton. Ang iyong pabaya at matigas ang ulong ugali ang siyang kasuklam-suklam sa kanya. Kumikinang ang mga luha sa mga mata ni Clara, inaalala ang nakaraan. Namula si Ethan sa hiya. Akala niya noon pa man ay napalapit na siya kay Clara dahil sa husay ni Michael sa paghahabol ng palda. Lumabas na isa lamang pala itong pamalit sa kapatid nito. Nahihiya at bumulong si Ethan, kaya pala itinuring ako ni Ate Sandra na nakababata mong kapatid. Tinitigan siya ng masama ni Clara at pinagalitan, sabi ko na nga ba sa'yo na tigilan mo na ang pagsabi ng 8. Nakalimutan mo ba? Natarante si Ethan. Hindi ka ba pwedeng tawaging ate ng kapalit mong nakababatang kapatid? Napansin ni Clara ang reaksyon nito at umiling, siguro noong una ay itinuring kitang nakababatang kapatid. Pero pagkatapos ng araw na ito, namula si Clara at bumulong, ngayon, hindi nakita nakababatang kapatid. Lumihis siya ng direksyon kaya't hindi alam ni Ethan ang sinasabi niya. Kahit mukhang hindi niya maipapaliwanag habang nagsasalita, ang mga magulang ko ay mga ordinaryong disipulo ng Drifting Flowers edifice na nahulog mula sa lason ni Pilking Hall. Mula pagkabata, nangako kami ni Timor na maghihiganti. Natagpuan ni Lola ang aming talento na karapat-dapat sa kanyang atensyon at siya mismo ang nagturo sa amin. Gayunpaman, si Timor ay isang tao at ang Drifting Flowers edifice ay may iisang gamit lamang para sa mga taong iyon, ang pakasalan ng kanilang mga disipulo at ipagpatuloy ang Drifting Flowers edifice. Ang kahusayan ni Timor sa pagpino ay higit pa sa talento lamang. Ayaw niyang sayangin ang buhay ng ganito at hinamon ang Drifting Flowers edifice sa pagiging disipulo ni Pilking Hall.
Hindi ba't isa siyang especially iya? Bakit mo ginamit ang defi? Putol ni Ethan. Tumanggaw si Clara, tama ka, pero hindi namin alam ang plano noong panahong iyon. Sumulat pa nga ako ng liham para putulin ang lahat ng ugnayan ko sa kanya. Pagkalipas lamang ng 3 taon ay bumalik siya sa Drifting Flowers edifice. Noon namin naunawaan na ito ang plano ni Lola noon pa man. Hindi niya tinalikuran ang kanyang misyon at ninakaw ang formula ng antidote ng Pilkington na Rainbow Cloud Palm. Dahil sa mahigpit na pagbabantay ni Pilkington, gumamit siya ng isang timpla para yukit ang formula sa kanyang likod. Hindi ito kailanman makikita maliban kung may espesyal na likidong ibubuhos dito. Sinasabi mo bang ang balat ng tao sa kuweba ay sa kapatid mo? Nanginig ang puso ni Ethan. Hindi makataong pinagdaanan ni Timur ang lahat para sa Drifting Flowers edifice. Kinailangan niyang gumamit ng balat ng tao para madala ang formula. Halata kung gaano kadelikado, kung gaano kahirap ang misyong ito. Nagbigay din ito kay Ethan ng ilang plano na magagamit niya para sa angkan ng luo. Dapat ba akong kumuha ng ilang mga diehard at ipadala ang mga ito sa loob ng iba pang mga bahay bilang contingency? Ngunit ang kanyang plano ay kailangang magkaroon ng mas malaking epekto kaysa sa Drifting Flowers edifice. Habang sinayang ng Drifting Flowers edifice ang isang dekada para sa isang formula, mayroon siyang mas malalaking balak na nabubuo sa kanyang isipan. Tulad ng pagpapapasok ng kanyang mga especially iya sa mga bahay sa pamamagitan ng ilang espesyal na paraan at pag-uulat ng bawat galaw ng mga ito. Ang 9 Serenity Secret Records ay mayroong isang lihim na sining na nauukol sa mga demonyong tagapagsaka upang makatulong sa pagsisikap na ito, ngunit ito ay masyadong malupit. Ang lihim na sining ay hindi ginamit sa mga kaaway kundi sa kanyang sariling mga tauhan. Mapapatigas lamang niya ang kanyang puso kung hahawakan niya ang 7 bahay. Kumislap ang mga mata ni Ethan sa lamig. Nagpatuloy si Clara, walang kaalam-alam sa kanyang mga reaksyon, natuwa ang lahat sa pagbabalik ni Timur. Gamit ang panlunas ng Rainbow Cloud Palm, wala kaming dahilan para matakot sa Pilkington. Habang sabik ang lahat, sinimulan itong pinuhin ni Tia Lyson at Timur. Gayunpaman, ang formula ay labis na kakaiba. Ang mga tagapangasiwa na Nalason na ay namatay nang uminom ng pinong panlunas, habang ang mga taga-Pino ay Nalason din mismo. At namatay ang kapatid mo dahil sa lason. Ang Diyos ay maaaring maging napakalupit sa mga henyo. Bumantong hininga si Ethan. Iyon ang totoo at halos maiyak na siya. Ang panlunas ay isang tableta para sa ika-7 baitang. Isa siyang kakaibang henyo sa alchemy na nakisali sa pagpino nito sa murang edad. Nakakalungkot talaga na natapos ang buhay niya ng napakabilis. Umiling si Clara, nakayuko ang mga mata, hindi, pinatay siya ng ibang mga tagapangasiwa. Ano, pero hindi ba't nakamit niya ang malaking merito? Bakit? Nagulat si Ethan ngunit agad din niyang naunawaan. Sino ang pinakakapuspalad sa mundong ito, ang walang pangalang bayani? Bakit? Hahaha, dahil, walang panig ang nakakuha ng gusto nila. Kinumpirma ito ni Clara, pinaghihinalaan siya ng iba ko pang mga kapatid na especially iyan ni Pilkington, na nagdala siya ng peking formula para sirain ang bahay. Sinamantala nila ang pagkawala ko, ni Peony Overseer at ni Iris Overseer at binugbog siya hanggang sa mamatay. Ito ang kahihiyan ng Drifting Flowers edifice. Wala kaming ibang nagawa kundi sabihin na namatay siya dahil sa pagkalason. Habang naniniwala pa rin si Tia Lyson na totoo ang formula, pinag-aaralan niya ito ng mabuti. Tumulo ang mga luha mula sa mga mata ni Clara. Gusto sana siyang aliwin ni Ethan ngunit ikinumpas nito ang kamay para tumanggi, na nagpahinto sa kanya. Dahil nasa ganoong kalagayan ang katawan ni Timur, dito ko na lang siya mailibing. Natatakot akong baka siya ay isumpa at hamakin kaya hindi ko iniwan ang kanyang pangalan. Kalaunan, inilipat ko ang mga puntod ng aking mga magulang upang muling magsama-sama sila rito. Hinailan ni Clara ang kamay ni Ethan para yumuko ng 3 beses sa harap ng mga puntod. Ken, kapag namatay ako, pakidala naman ang katawan ko rito para makasama nila sa paghihingalo. Ang mga salita ni Clara ay puno ng kalungkutan at parang isang hiling na malapit ng mamatay, na nag-iwan kay Ethan na naguguluhan. Ano ang plano niya? Ulol na babae, wala kang dapat ipag-alala kapag nandito ako.
Nagpakita si Ethan ng pambihirang seryosong ekspresyon. Nagulat si Clara. Bihira niya makitang magpakita ng kahit anong pagiging maaasahan ang matigas ang ulong si Ethan tulad ngayon. Maya-maya ay inikat niya ang kanyang mga mata, hindi ka kailanman nasisiyahan, di ba? Sinabi ko na sa iyong tawagin ako sa pangalan ko at ngayon ay nagtangkang tawagin mo akong tanga. Ha ha ha. Sabi ni Bro Dalton, magbibigay ito ng pakiramdam ng seguridad sa mga babae. Ano, ayaw mo ba? Napakamot ng ulo si Ethan, nagkukunwaring tanga. Sinaman niya ito ng tingin, ang ubod ng sama ng kapatid mo. Layuan mo siya. Nagkibit balikat si Ethan. Ngayon, sumunod ka sa akin sa huling lugar. Matapos makita si Lola at magbigay galang sa kanyang pamilya, kinuha ni Clara ang balabal at hinayla si Ethan habang ito ay pumapailan lang. Pagkalipas ng 15 minuto, nasa isang pamilyar na lugar na sila. Namangha si Ethan nang matuklasan niyang ito pala ang lugar kung saan sila unang nagkita. Dahil sa babaeng salot, walang nangahas na lumapit. Bakit nandito na naman tayo? Nagulat si Ethan, tama, bakit nagtatago rito ang dakilang Panginoon ng edipisyo bilang isang babaeng salot? Huminga ng malalim si Clara, wala akong ibang magawa. Dahil sa galit sa nangyari kay Timor, pumunta ako kay Sam para ayusin ang problema, ngunit nasugatan at nalasan din ako. Hindi ko ito ipinaalam kahit kanino dahil sa takot na maapektuhan ang katatagan ng Drifting Flowers edifice. Inaangkin kong pumupunta ako sa isang lihim na lugar, gayong ang totoo, ginagamit ko ang kapangyarihang yin ng buwan para sugpuin ang lason. Dito ako nakilala bilang isang babaeng salot. Tumanggaw si Ethan at biglang isinuot ni Clara ang itim na balabal sa kanyang mga balikat. Gulat na tumingin sa kanya si Ethan. Ngumiti si Clara, Ken, wala na akong masyadong oras. Sana ay mapalitan mo si Timor, at maramdaman ko ang init ng isang pamilya. Hahaha, kaya kapatid mo pa rin ako sa huli. Napatawa si Ethan nang may pag-aalinlangan. Bam! Bam! Biglang niyakap ni Clara ang malapad niyang likod at ipinikit ang mga mata. Nagulat si Ethan at hindi na nagpatuloy sa pagsasalita. Sabi ko na nga ba, hindi kita kapatid. Hayaan mo lang akong maramdaman ang init ng isang pamilya sa huling pagkakataon. Tinitigan ni Clara ang mga mata nito. Nagalangan siya bago tinanggal ang kanyang belo. Muling nabunyag sa kanya ang kanyang natatanging kagandahan na nagpatigil sa kanyang pagtibok. Muli siyang natulala kahit na nakita na niya ito ng isang beses. Napansin ito ni Clara at namula ang kanyang mga pisngi, Ken, sinabi sa akin ni Timor na kaya kong wasakin ang mga lungsod dahil sa ngiti ko. Kaya rin naman niyang wasakin ang langit dahil sa tableta niya. Sana ay hayaan mo akong balikan ang ating maiikling mainit na alaala na magkasama. Star Reader, Clara katumbas pagbagsak ng lungsod. Bituin ng mambabasa, Timor katumbas pagbagsak ng langit. Hindi maintindihan ni Ethan ang sinabi niya. Masyado siyang nalilito, kaya't tumango na lang siya ng walang malay. Nagpakita si Clara ng isang ngiti ng pasasalamat, salamat. Nagsimulang maranasan ng dalawa ang buhay ng isang lalaki at isang babae sa isang tahimik at sira-sirang bahay. Para silang mga ordinaryong tao, kung saan si Ethan ang nag-aayos ng bahay at si Clara naman ang naghuhugas at nagluluto bago kumain ng magkasama. Sa sumunod na 3 araw, hindi pa nakakaramdam ng ganitong kapayapaan si Ethan. Hindi niya kailanman iisipin na posible iyon noon. Paano nabubuhay ng dakilang demonyong emperador ang kanyang mga araw sa ganitong kasuklam-suklam na paraan? Gayunpaman, ginugol ang mga araw na ito nang walang anumang pag-aalala o pagsisisi, na parang nabubuhay siya sa isang panaginip. Sa kasamaang palad, ito ay isang gawa na nahulog sa isang pares ng mababangges na mata na nagtatago sa kadiliman. Isa siyang eksperto sa malalim na langit. Umalis ang figure at hindi nagtagal ay nakarating siya sa mga silid panulugan ng Drifting Flowers edifice. Tahimik siyang pumasok sa isang silid na puno ng mga tao. Nandito lahat sina Vicious Pilking, Zithar ng Merrywoods, ang ika-5 elder ng Hell Valley. At ang nangunguna sa kanila ay walang iba kundi ang pangalawang batang amo ng Regent Estate, si Quinley Dunford. Bamulong ang figure sa tainga ng pangalawang batang Panginoon. Bam! Bam! Nabasag ang tasa ng tsaa na nasa kanyang kamay.
Galit na galit si Quinley Dunford. Pangalawang batang Panginoon, anong nangyari? Tanong ni Vicious Pilking. Nakakuyom ang mga kamao ni Quinley Dunford at dumura, naghubad ng belo ang babaeng yun para sa lalaking yun. Tumakbo palabas si Quinley Dunford, lumipad diretso sa mga slum. 123. Isang sinag ng init sa umaga ang bumalot sa bahay at sa mapayapang mukha ni Ethan. Nanginig ang kanyang mga talukap at ngumiti, habang nakatingin sa taong kayakap niya. Siya at si Clara ay namuhay ng mapayapa na parang isang laro ng bahay-bahayan. Sila ay nagtrabaho sa araw at namamahinga sa iisang kama sa gabi. Kahit walang nangyari, nagyakapan sila na nagbigay ng kapayapaan sa kanilang dalawa. Si Ethan, na isang malupit na demonyo, ay hindi pa nakaranas ng ganitong pakiramdam noon. Marahil, ito ang init ng isang pamilya. Walang malay na pinagmasdan ni Ethan ang dilag na nasa kanyang mga bisig. Ang paglitaw ni Clara ay maaaring magdulot ng digmaan. Gaya ng kasabihan, ang isang babae ay pagbagsak ng isang bayani. Naranasan na niya ito mismo. Ang mamuhay ng mapayapa kasama si Clara ang tanging nasa isip niya ngayon. Ano ang saysay ng pag-akyat sa tuktok? Ano ang saysay ng pamumuno sa mundo? Paano ito maihahambing sa ngiti ng isang maganda? Marahil ito ang tinatawag nilang pagkahulog mula sa biyaya. Pero ano ngayon? Handa akong mahulog, hahaha. Tumawa si Ethan sa loob-loob niya, ang hindi nagbabagong demonyong emperador ay nag-aalangan. Tumingin siya kay Clara na nakapatong sa kanyang dibdib. Hindi mapigilan ni Ethan ang sarili na yumuko para halikan siya. Whoosh! Biglang iminulat ni Clara ang kanyang mga mata at inihagis ito palabas ng bahay. Bam! Bam! Natupok ng apoy ang bahay, at agad na naging abo. Mula sa mga abo na tumataas, isang figure ang lumitaw, ang galit na si Quinley Dunford. Mas lalong nag-alab ang apoy sa kanyang mga mata nang makita niyang magkahawak kamay sina Clara at Ethan. Nako, kakaayos ko lang ng bahay. Nagalit si Quinley Dunford, nagalit din si Ethan. Ito ang tahimik na tahanan nila ni Clara. At ilang araw lang itong nagtagal bago ito tuluyang nawasak. Anak, sumusobra ka na. Iniisip mo ba akong maamo na tupa? Tila nawala sa isip niya ang mga araw na ito ng kapayapaan at katahimikan. Nakalimutan niyang gumaganap siya bilang si Ken. Kumislap ang mga mata ni Ethan na may balak pumatay. Humakbang siya pasulong, handang ipakilala kay Quinley Dunford ang sakit. Pero hinaranggan siya ni Clara at bumulong, Ken, manatili ka sa likuran ko. Nang mapagtonto ni Ethan ang gagawin niya, niluwagan niya ang kanyang mga kamao. Hindi siya maaaring makialam ngayon kung hindi ay magkakaroon ng dahilan ang Regent Estate para sugurin ang Drifting Flowers edifice at sirain ang lahat ng kanyang mga plano. Napaka-relaxing ng mga araw na ito kaya nakalimutan ko na ang mas malawak na sitwasyon. Nagmura si Ethan sa loob, sa kabamantong hininga, Clara, iiwan ko na ito sa iyo. Clara. Lalo lang nitong pinag-alab ang galit ni Quinley Dunford, nasa first name basis na ba kayo ngayon, parang magkaibigang nagtataksil. Sisiguraduhin kong mamamatay kayo ng miserable ngayon. Quinley Dunford, mag-ingat ka sa bibig mo. Sino ang mag-asawang nagtataksil? Nakatitig si Clara. Humph, ako ba ang tinatanong mo? Clara, kahit noong napagkasundoan na natin, hindi mo pa rin tinanggal ang belo mo para sa akin. Pero ngayon, hinayaan mo na lang munang makita ka ng isang bastos na lalaki. Malamig ang mga mata ni Clara, Quinley Dunford, ikaw ang unang sumire sa kasunduan natin. Bakit ko pa ipapakita sa iyo ang mukha ko? Sandali lang, nawala mo ako dyan. Pumasok si Ethan. Napakaliit mo. Itinaas niya lang ang belo niya at gusto mo akong patayin. Kahit si Clara ang kasintahan mo noong bata ka pa, ayaw mo lang na may makakita sa kanya. Hindi mo kailangan ang reaksyon mo. Hindi naman sa ninakaw ko ang asawa mo o ano. Gaya ng kasabihan, ginintuan ang katahimikan. Si Quinley Dunford ngayon ay isang explosive, handang sumabog, bulok na punk, nang ahas ka bang magkunwaring walang alam. Patay ka na, narinig mo. Sumuntok si Quinley Dunford kahit na 300 metro ang layo. Gayunpaman, isang gininto ang liwanag ang lumipad mula sa kanyang kamao at dumating sa isang kisap mata.
Nanigas ang puso ni Ethan. Ang body refining art na ginamit niya ay hindi maihahambing sa sekretong refining art ni Ethan, ngunit napakahusay pa rin nito. Sa mga normal na kaso, ang isang eksperto sa Profound Heaven na pumatay sa isang bone tempering cultivator ay isang madaling gawain. Gayunpaman, ang distansya ay kailangang mas maliit ng kaunti, kung hindi ay maglalaho ang Yuan Chi bago ito makadaan sa matigas na katawan ng isang eksperto sa bone tempering. Pero, iba ang liwanag na ito. Sigurado si Ethan na matatalo niya ang isang ordinaryong eksperto sa bone tempering dahil sa ataking ito. Pero hindi rin naman siya ordinaryong eksperto kaya kayang-kaya niya ito. Gumawa ng ilang hula si Ethan at kahit na may ganitong kalamangan, alam niyang disente ang tsansa niyang manalo kung lalaban siya. Madali niyang napatay ang ikatlong patong ng Profound Heaven stage na si Ricky. Ngunit, sa kasalukuyan, pakiramdam niya ay mahihirapan siyang harapin ang pangalawang patong na ekspertong ito. Malaking patunay ito ng lakas ng Regent Estate. Mag-ingat ka. Hinailan ni Clara si Ethan ng 10 metro ang layo, iniiwasan ang liwanag. Nakarinig siya ng kalabog at tumingin at nakita ang isang 30 metrong malaking bato na nadurog. Natarante si Clara. Alam niyang malakas si Quinley Dunford, ngunit hindi sa ganitong antas. Seryoso ang kanyang ekspresyon. Humph, Clara, nakita mo ba yun? Ang alam lang ng baliw na yun ay magtago sa likod ng palda mo. Kapag may dumating na panganib, kailangan mo siyang protektahan sa huli. Hindi karapat-dapat sa iyo ang lalaking yan. Single ni Quinley Dunford. Itinaas ni Clara ang kanyang ulo, at ito ang aking hinahangad. Hindi ba't karamihan sa mga tauhan ng Drifting Flowers edifice ay ganito? Clara, ayokong makipagtalo, pero hindi ako nagtatago sa likod ng mga babae. Medyo inosente ang boses ni Ethan, pero hindi niya ito maaaring bitawan. Kailangan niyang bigyang diin ang punto rito. Siya ay walang iba kundi ang Demonic Emperor. Pangalan niya ang nakataya. Kahit na nakabalat kayo siya, ito ay isang bagay ng pagmamalaki at hindi siya maaaring magpabiye sa mga panahong tulad nito. Tinitigan siya ni Clara at sinaway, isara mo ang zipper. Wala kumakausap sa iyo. Hahaha, magaling. Kung lalaki ang tawag mo sa sarili mo, huwag kang magtago sa likod ng babae. Lumabas ka at harapin mo akong mag-isa. Tumawa ng may pang-aasar si Quinley Dunford. Nanlamig ang mga mata ni Ethan, nakatitig sa kanya nang may intensyong pumatay, kahit hindi niya hinayaan na maapektuhan siya nito, lalaban tayo, huwag kang mag-alala, pero hindi ngayon. Walang masama kung papatayin kita pagkalipas ng 2 araw. Gulat na gulat ang dalawa sa kanya at maging si Clara ay nakatawang tumingin sa kanya. Ano ang nagbigay ng lakas ng loob sa batang ito na magsalita ng ganito kalakas? Si Quinley Dunford ay nasa ikalawang patong ng Profound Heaven stage, at isang body cultivator. Gayunpaman, isa lamang siyang pangalawang patong ng bone tempering cultivator mula sa isang ikatlong antas na angkan. Hindi na maaaring mas malaki pa ang agwat. Bagamat ipinapakita ng kanyang mga mata kung gaano siya katiwala na magagawang katotohanan ang bantang ito. Hahaha, perpekto. Tumatawa si Quinley Dunford sa galit. Hindi niya inaasahan na darating ang araw na walang makakahula sa kanyang kamatayan. Nakakatawa talaga. Siguro nakatira sa kuweba ang punk na ito at walang alam tungkol sa kapangyarihan ng Regent Estate. Ipinakita ko lang ang kapangyarihan ko pero ang lakas pa rin ng loob niyang magsalita ng may tapang. Hindi mo na kailangang maghintay, sisirain ko na ang buhay mo ngayon din. Kasunod ng mga salita ni Quinley Dunford, tumalon siya kay Ethan. Hinawakan ni Clara si Ethan sa likuran niya na may pag-aalala at iniunat ang kabilang kamay nito paarap. Bam! Bam! Natigil ang pagsulong ni Quinley Dunford, natatakpan ng yelo ang kanyang kamao. Habang si Clara ay lumipad ng 20 metro, nag-iwan ng bakas ng dugo. Humph! Clara! Para kang batang walang hiya, nang ahas ka pang gamitin ang Arcane Moon Art para harangan ako. Tinanggal ni Quinley Dunford ang yelo sa kanyang kamay, ikaw lang ang dapat sisihin sa kung ano ang malapit ng mangyari. Umuungal, ipinadyak ni Quinley Dunford ang kanyang mga paa at isang gininto ang liwanag ang bumalot sa kanyang katawan. Mayroon pang isang mahinang gininto ang dragon sa itaas ng kanyang ulo. Kasabay ng mahinang ungol ng dragon, 6 na gininto ang dragon ang pumulupot sa kanyang katawan.
Pagpapadalisay ng katawan gamit ang ugat ng dragon. Sa wakas ay nalaman ni Ethan ang pinagmumula ng kapangyarihan ng kanyang katawan. Sinanay niya ang kanyang katawan gamit ang diwa ng mga ugat ng dragon. Taglay ng bawat dragon vein ang diwa ng lupa. Ang kapangyarihan ng lupa ay hindi matitinag, matayog, at matigas. Ang pagpino ng kanyang katawan gamit ang diwa na ito ay parang paggawa ng katawan ng isang tao na parang bundok na may hawak na parehong kapangyarihan at katatagan. Tungkol sa paraan ng pagpino ng katawan ni Quinley Dunford, isa itong landas na patungo sa parehong resulta gaya ng sa kanya. Ang katawan ni Ethan ay hinulma gamit ang dugo ng lupa, ang diamond sand. Ginawa ito gamit ang napakaraming esensya ng lupa. Pareho silang may magkaparehong katawan, ngunit may ilang pagkakaiba. Bagamat si Ethan ay isang buhay na sandata, si Quinley Dunford naman ay kalahating tao at kalahating sandata. Maliit lamang ang agwat ngunit mapapalaki ito habang tumataas ang cultivation ng isang tao. Napasigaw si Clara sa takot, ang malalim na ranggong martial art ng Regent Estate, Golden Tyrant Body Art. Hihihi, Clara, sinabi ko na sa iyo na huwag mong ipagtanggol ang taong ito gamit ang buhay mo. Sumugod si Quinley Dunford kay Ethan. Sumayaw ang mga palad ni Clara. 10 puting laso ang lumipad patungo kay Quinley Dunford at binalot siya na parang isang mamaya. Ngunit sa sumunod na sandali ay nagkapira-piraso sila at dumura si Clara ng dugo habang umatras ng 10 hakbang pa. Hindi man lang naapektuhan ang bilis ni Quinley Dunford. Naikuyom ni Ethan ang kanyang kamao, handang ibuka ang kanyang mga pakpak ng kidlat. Mukhang wala na akong ibang magagawa kundi ipakilala ang sarili ko at labanan ang lalaking ito hanggang kamatayan. 124. Siyam na anyo ng umaagos na kalawakan, anyong nagsasalpok sa kalawakan. Lila na kidlat na ginto na mata. Malamig na jade palm. Daliri ng peony. Kasunod ng maraming sigaw, 4 na atake na may dakilang kapangyarihan ang bumuhos. Binubuo ang mga ito ng lilang kidlat, matayog na layuning gumamit ng espada, isang malalim at malamig na hangin, at isang malalim ngunit nababaluktot na kapangyarihan. Pinagbabaril nila si Quinley Dunford at pinilit siyang umatras ng 3 hakbang habang 4 na figure ang nakatayo sa harap ni Ethan at Clara. Sina Solfred Gian, Jackson, tagapangasiwa ni Iris at tagapangasiwa ni Peony. Sumugod ang mga tagapangasiwa kay Clara at tiningnan ang kanyang mga sugat habang ang unang dalawa ay nakaalerto sa anumang biglaang galaw ni Quinley Dunford. Nang hamupa ang alikabok, si Quinley Dunford ay nagpakita ng nagyelong ekspresyon, ngunit hindi nasaktan sa anumang paraan. Nagdulot ito ng matinding pagkabigla. Ginamit ng 4 na nakatatanda ang kanilang pinakamahuhusay na kasanayan laban kay Quinley Dunford. Ngunit kahit wala silang balak pumatay, wala siyang anumang pinsala, kahit pasa o hiwa. Naging dahilan lamang ito para mapagbantay sila. Hindi nakakapagtaka na ang Golden Tyrant Body Art ng Regent Estate ang pinakamalakas sa 7 bahay. Napakalaki nito. Whoosh! 3 figure pa ang dumating, ang Vicious Pill King, si Zithar, at ang ika-5 Elder ng Hell Valley katabi ni Quinley Dunford. Sinulyapan nila ang sitwasyon at nahulaan kung ano ang nangyari. Hihihi! Ang tapang mo naman, kailangan mo pang hampasin ang pangalawang batang Panginoon. Malamig na tumawa si Vicious Pill King, sinamantala ang pagkakataon para maghasik ng kaguluhan, kung gusto mong lumaban, masaya ka naming aaliwin. Nagpalitan ng tingin sina Zithar at ang ika-5 na nakatatanda, pagkatapos ay tumingin kay Quinley Dunford. Wala silang ibang magawa kundi tiisin ito. Ang hindi paglahok ngayon ay isang malaking problema para sa Regent Estate. Nanginginig ang mga puso, nagtinginan ang grupo ni Jackson ng may determinasyon sa kanilang mga mukha. Sapat na ang kasamaan ni Quinley Dunford, ngunit ngayong dumating na ang 3 pa, mahihirapan ng manalo sa labanang ito. Sa isang iglap, tumingin sina Jackson at Solfred Gian kay Ethan nang hindi nila namamalayan. Nasa isip ni Ethan ang pagpatay kay Ricky. Matapang siya at tuso. Ang pinakamaaasahan na tao rito ay hindi sila, ang mga matatanda, kundi siya. Nakapikit at tinitigan ni Ethan si Vicious Pill King. Kung sakaling sumiklab ang labanan, si Vicious Pill King ang magiging pinakamalaking banta.
Si Jackson at ang iba pa ang magdurusa sa makamandag na mga panlilinlang ng matandang asong ito. Bago pa man mangyari ang anumang bagay, kailangan niyang alisin ang panganib na ito sa ekwasyon. Maaaring iba ito sa orihinal na plano ni Ethan, ngunit sunod-sunod ang mga pangyayari. Sino ang mag-aakala na haantong ito sa ganito? Wala akong ibang magagawa kundi maging matatag sa aking mga desisyon at alisin muna ang sakit ng ulong ito. Dahan-dahang gumalaw si Ethan, sinuri ang vicious Pilking nang may intensyong pumatay. Walang kamalay-malay si Sam tungkol sa banta ni Ethan. Madali lang siyang patayin kapag mahina na ang kanyang depensa. Napansin ni na Solfred Gian at Jackson ang kanyang mga mata at naunawaan nilang nakabuo na ito ng desisyon. Ang pagpapalitan ng suntok dito ay parang pag-aaway sa Regent Estate at sa iba pang 3 bahay. Magsisiklab ang digmaan sa 7 bahay. Wala ni isa sa kanila ang nakakakita kung ito ba ay isang kapalaran o isang sakuna para sa kanilang bahay. Ang alam lang nila ay naihagis na ang dice at kailangan na nilang pamuukol. Teka lang. Sumigaw si Quinley Dunford para pigilan ang lahat ng nasa pwesto at tumingin siya kay Clara. Clara, pag-isipan mong mabuti. Papanig ka ba sa kanila? Pinunasan ni Clara ang dugo sa kanyang bibig at humakbang sa harap ng iba. Humarap siya kay Ethan, pagkatapos ay sa itim na balabal, at nanlaki ang kanyang mga mata. Oo, ngayon lang ako nakasiguro ng ganito. Sige, ganyan ka. Sana'y magkaroon kayo ng mahabang buhay. Binulag ni Quinley Dunford ang huling 2 salita ng may makapal na sarkasmo, kitang-kita ang sama ng loob at mga pagmumura na tumatakbo sa kanyang isipan. Sinabi niya ang kanyang pyesa at umalis kasama ang kanyang grupo. Nang madaanan nila si Ethan, tumawa ito ng may paghamak. Punk, wala talagang lalaki sa Drifting Flowers edifice, ano ba? Hahaha. Teka, saan mo naman nakuha ang ideyang yan? Napangiwi si Ethan, hindi ba lalaki si Timor? Totoo ngang kalokohan ang mga kilos niya, pero isa siyang tunay na lalaki. Nagtago siya ng 1 dekada para sa Drifting Flowers edifice, para lamang mamatay sa kamay ng Drifting Flowers edifice. Gayunpaman, ang kaawa-awang bayaning ito ay itinuring na isang itim na mantsa. Hindi kinukonsinti ni Ethan ang ganoong kalokohang pag-uugali. Bakit naman isusugal ng sino man ang kanilang buhay para sa isang grupo ng mga taong walang pakialam na tinatrato ang mga lalaki na parang mga kagamitan lamang? Ginagamit lamang sila para protektahan ang kanilang maliit na kanlungan. Hindi yun basta kahangalan, kundi isang tunay na kabaliwan. Gayunpaman, ang kanyang katapatan ay kapuri-puri kahit sa paningin ni Ethan. Kung tunay siyang lalaki, mas mabuti sana kung nakipagtalik siya sa mga babae, hahaha. Pang-uuyam ni Quinley Dunford, baka sa mukha ang pagkamuhi. Ngumisi si Vicious Pilking kay Ethan, na nagpapakitang kinakausap niya ang lahat ng naroroon. Si Timor ay dating disipulo ko. Sa totoo lang, ang kanyang kasanayan sa alchemy ay napakahusay, ngunit siya ay masyadong nabulag ng pagmamataas, na nagpapababa sa lahat. Isa siyang walang magawang mapangarapan, naniniwalang siya lamang ang sapat upang pinuhin ang panlunas at gamutin ang Drifting Flowers edifice. Ang mga resulta ay nagsasalita para sa sarili nito. Siya ay mas hanggal kaysa sa iba. Naglakad palayo si Vicious Pilking, natutuwa matapos makitang nakakuyom ang mga kamao ni Clara, ngunit hindi pa rin mapigil ang magdagdag ng asin sa sugat. Ito ay isang mundo ng mga tao at karunungan. Ang mga hanggal at babaeng nangangahas na maghangad nito ay masusunog lamang. Sus Mariosep ang hari ng mabisyo na Pildores na yan. Alam na alam ni Jackson ang pasikot-sikot sa sitwasyon at ang kanyang nag-iisang mga mata ay kumurap sa galit. Tumingin siya pabalik kay Clara at nakita itong nanginginig sa galit. Umiling si Jackson at bumulong kay Ethan, kapatid, kausapin mo si Sandra tungkol sa alyansa nating 3 pamilya. Hindi na kailangan. Nanlamig ang mga mata ni Ethan at nagsalita, habang nakatingin sa paalis na grupo, bahala na kayo. Ang gusto ko lang ay iparamdam sa walang pakundangang lalaking iyon ang tunay na kahulugan ng pagiging isang lalaki. Kumabog ang puso ni Jackson. Ibinuka niya ang kanyang bibig ng maraming beses ngunit ang walang emosyong mukha ni Ethan ang pumihil sa kanya. Hindi pa niya nakitang ganito kay Tikot si Ethan noon.
Nang makabalik ang grupo ni Quinley Dunford sa mga silid tulugan ng Drifting Flowers edifice, nagtanong ang Vicious Pilking, pangalawang batang Panginoon, bakit mo sila pinabayaan? Sapat na kami para harapin sila. Tanga. Pinagalitan ni Quinley Dunford, madali lang silang patayin, pero paano kung ganoon? Magdudulot ito ng digmaan sa pagitan ng 7 bahay. Kahit manalo tayo, malaking halaga ang kailangan nating pagbayaran para dito. Pangalawang batang Panginoon, bakit mo nasabi iyan? Tanong ng iba. Tumawa ng pangungutya si Quinley Dunford at sinabing, huwag mong kalimutan, hindi lang ang 7 maharlikang bahay ang hawak ng Titans, kundi pati na rin ang 4 na haligi. Hindi na marinig ang boses niya, pero malinaw sa lahat. Kaya ang ambisyon ng Regent Estate ay maabot ang ganoong kataas. Sa anumang kaso, malapit nang bumagsak ang Drifting Flowers edifice. Huwag mong isipin ang mga asong iyon na nakakulong. Kung tungkol naman sa Veiled Dragon Pavilion at Sword Marquis Abode, sigurado na akong kinakalaban nila tayo. Maaga man o huli, kailangan na natin silang harapin. Napakagaling, pangalawang batang Panginoon. Yumuko silang lahat, ngunit iba ang iniisip ng bawat isa. Matagal nang sumuko si Pilking Hall, habang ang Hell Valley ay nakangiti sa kalagayan ng kanyang kalaban. Sinipa ng Veiled Dragon Pavilion ang isang iron board sa pagkakataong ito. Kung tungkol naman kay Zithar ng Mary Woods, isa siyang oportunista. Nang makitang yumuyuko ang iba, ginawa rin niya ito, para maiwasan ang gulo na dumapo sa kanyang ulo. Samantala, lumabas si Ethan mula sa silid bisita ng Drifting Flowers edifice at bumantong hininga patungo sa araw. Kahapon, nalunod siya sa sarili niyang maling akala. Akala niya ang mundo ay binubuo lamang nila ni Clara, kung saan ang iba ay hindi gaanong mahalaga. Ngayon, bumalik siya sa mundo ng mga mortal at umiling dahil sa panghihinayang. Kung hindi dahil sa pang-aabala ni Quinley Dunford, kasama ko pa sana si Clara sa kakaibang bahay na iyon bilang mga simpleng magsasaka lamang. Pero kahit wala ang kaganapan kahapon, isang araw na lang ang mayroon siya hanggang sa 100 Pill meeting, kung saan kailangan niyang isagawa ang kanyang plano. Ang kanyang kinabukasan ay hindi nakasalalay sa tahimik na bahay bukid na iyon. Isa lamang akong simpleng manggagawa. Bumantong hininga si Ethan sa langit. Isang puting figure ang biglang lumapag, si Clara. Ngunit bago pa siya makasigaw, binuhat siya nito pataas. Sumama ka sa akin. Pagkalipas ng isang oras, muling napadpad sila sa mga slum. Ngunit hindi lang sila ang naroon sa pagkakataong ito. Naroon ang magkapatid na Dong at si Darcy. Naguluhan si Ethan kung tungkol saan iyon. Humajejek si Clara, dinalaw mo si Lola at ang pamilya ko. Ngayon ay makatuwiran na lang na bisitahin ko ang mga magulang mo, pero malayo pa iyon at ang mga kaibigan mo lang ang makikita ko sa ngayon. Hinailan ni Clara si Ethan at inimbitahan ang iba pa sa isang maliit at sira-sirang bahay. Natulala si Darcy. Bakit kasama niya rito si Edifice Lord? Tinupad niya ang utos ng kanyang amo sa pamamagitan ng pagdadala rito ng magkapatid na Dalton, kung saan ang totoo ay nakikipagkite sila kay Edifice Lord. Habang siya ay natulala, ang magkapatid na Dong ay natigilan. Nang makaharap nila ang masamang si Darcy sa umaga, inakala nilang aayusin na sila ng Drifting Flowers edifice kaya't nababalisa sila sa buong biyahe. Ngunit nang makita nilang magkahawak kamay ang Edifice Lord at ang kanyang kapatid, gumuho ang kanilang buong mundo. Paano nagawa iyon ni Ken? Paano napunta ang isang mababang uri ng batang Panginoon sa pinuno ng isa sa 7 maharlikang bahay, ang Drifting Flowers edifice? Ang numero 1 kagandahan sa Titans, si Clara. Ate, madalas ko nang sabihin sa iyo, dapat sana nahuli mo siya kanina. Ngayon, wala nang pag-asa. Natigilan si Michael sa pagkakatitig sa mag-asawa. Nagdalamhati si Wena sa loob-loob niya, hindi niya inaasahan na mangyayari ito, paano ko nalaman na magiging isang bagay pala sina Kuya Ken at ang Panginoon ng Drifting Flowers edifice. Habang sila ay naghihinagpis, parang gusto nang umiyak ni Darcy. Sa wakas ay nakahanap na siya ng isang karapat-dapat na lalaki ngunit ang kanyang amo ang naging karibal niya sa pag-ibig. Ano na kaya ang magagawa niya ngayon? Mas lalong nag-asara ng 3 ngayon kaysa dati. 125. Umupo ka at magpahinga. Maraming masasarap na pagkain ang nakahain na sa isang luma na mesa dahil sa luto ni Clara.
Itinatago pa rin niya ang kanyang mukha sa likod ng belo, ngunit ang bawat kilos at eleganteng kilos niya ay nagpapamukha sa kanya na perpektong asawa. Ang kanyang tono ay hindi mayabang o labis-labis. Kumilos siya na parang isang ordinaryong batang asawa na tumatanggap ng malalayong bisita. Matigas na umupo ang tatlo. Natanggap nila ang imbitasyon ni Clara, ngunit hindi ito nangangahulugan na panatag na ang kanilang loob. Sa kabaligtaran, parang nasa bahay lang si Ethan matapos makasama si Clara nitong mga nakarang araw. Casual at prangka ang kanyang mga kilos. Normal ang kanyang pagsasalita, parang isang simpleng pamilya. Nagsimulang mainggit si Michael sa kanya. Siguro napakaswerte ng kapatid ko na matingnan siya ni Clara. Nakatitig sa kanya sina Darcy at Wena sa buong oras na ito, ngunit ang presensya ni Clara ay nag-iwan sa kanila ng asim sa loob. Pakiramdam nila ay wala silang kakayahan sa harap ng isang napakagandang personalidad sa buong mundo, kaya't yumuko sila. Mapayapa at masayang ginugol nila ang araw. Nang papalubog na ang araw, bumantong hininga si Clara, maggagabi na at dapat na tayong maghiwalay. Anong pamamaalam ang tinutukoy mo kung bukas ang 100-pill meeting? Tinaasan ni Ethan ang isang kilay. Umiling si Clara sa kalungkutan, hinaila ang kamay niya at sinabi sa iba, sumama ka sa akin. Nauna siyang naglakad, habang ang iba ay nagmamadaling makahabol. Maya-maya ay lumiko sila sa isang malungkot na kalsada kung saan nakaparada ang isang luma at sira-sirang karwahe. Ang karwaheng iyon ay walang iba kundi ang angkan ng song na muling inagaw ni Ethan. Mayroon ding 6 na taong nakatayo malapit dito. Ang 4 na elder ni Michael at ang mga tagapangasiwa ng Peony at Iris na nakatayo sa unahan ng grupo. Nagulat sila dahil dito, hindi nila maintindihan ang nangyayari. Pumunta ka. Itinuro ni Clara ang karwahe, umalis kayo mamayang gabi at magmadali kayong magtago ng inyong mga angkan. Baka may pagkakataon pa kayong mabuhay. Anong nangyayari? Panginoon ng Edipisyo Sandra, bakit mo kami pinalalayas? Nasakan ka ba namin? Sigaw ni Michael, sa sobrang takot at nanginginig ang kanyang mga binti. Umiling si Clara, patawarin mo ako. Hindi mo kasalanan, kundi kasalanan ko. Ayokong idamay ka rito, pero si Quinley Dunford ay walang pakialam. Natatakot akong baka saktan kanya dahil sa galit. Dunford. Ang Regent Estate. Nabahala si Michael, halos maiyak na, bakit naman tayo masasangkot sa Regent Estate? Wala naman tayong ginawa sa kanila. Hindi pa nawawasak ang angka ng dong mo kaya bakit ka umiiyak? Sumanghel si Ethan at humarap kay Clara, anong plano mo? Huwag kang gumawa ng kalokohan, may puwang pa para baguhin ito. Umiling si Clara at hinaplos ang pisngi nito, alam ko ang ginagawa ko. Kailangan ko lang sana ng tulong mo. Pinaghihinalaan siya ni Ethan. Hinailan niya si Darcy, nagulat pa rin, at ipinatong ang kamay sa kamay ni Ethan, pakibantayan si Darcy. Maaaring siya na ang huling miyembro ng ating Drifting Flowers Edifice House. Panginoon ng Edipisyo. Natatarante si Darcy at namutla si Ethan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, pinigilan sila ni Clara, ito na ang huling hiling ko. Kailangan ninyong gawin ito para sa akin. Kinuha ni Clara ang kanyang singsing na pangimbak at ibinigay ito kay Darcy, Darcy, dalhin mo ito sa iyong paglalakbay kasama si Ken papunta sa kanyang angkan. Pero maaari mo lamang tingnan ang loob pagdating mo. Alagaan mo ang iyong asawa at huwag kang masyadong magmalabis, ha? Tumanggaw si Darcy habang umiiyak. Hindi ito matiis ni Peony Overseer nang sumigaw siya, gabi na, umalis ka agad. Kapag nahanap ka nila, wala ka ng ibang pagkakataon. Hindi maintindihan ni Michael, ngunit malinaw sa kanya ang panganib, kaya't nagmamadaling pumasok sa karwahe kasama ang kanyang kapatid. Alam ni Ethan na nais ni Clara na bigyan ng pagkakataon ng Drifting Flowers Edifice na muling mabuhay. May plano siyang naiisip ngunit hindi siya sigurado kung sigurado ito. Kaya sinunod niya ang kagustuhan ni Clara at hinaila si Darcy papasok sa karwahe. Sa pinakamalala, babalik siya kapag nakalayo na sila ng sapat. Ang kanyang matatag na mga kilos ay nagpagalit sa tagapangasiwa ng Peony. Ken, alagaan mo ang aking disipulo, kung hindi ay hindi kita kailanman palalayasin. Humph, malaki na ang disipulo mo ngayon. Kayanan niyang alagaan ang sarili niya. Iniwasan ni Ethan ang lahat ng responsibilidad at hinagupit ang mga kabayo.
Galit na pinapadyak ni Peony Oser ang kanyang paa, habang pinapanood ang karwahe na papalayo. Sabi ko na nga ba hindi maaasahan ang mga lalaki. Kapag may narinig siyang problema, tatakas siya. Sumugod siya agad. Sandra, sulit ba na ipagkatiwala ang lahat sa lalaking iyon? Kumunat ang noo ni Iris Overseer. Umiling si Clara at sinabing, hindi ba't umaasa tayong ligtas silang makakaalis? Ano pa ang masasabi natin? Gayunpaman, hindi niya mapigilan ang pag-iyak dahil sa pagkadismaya sa huling ginawa ni Ethan. Hindi na tayo magkikita pang muli. Hindi ka ba maaaring magpakita man lang ng kahit kaunting pag-aatubili alang-alang sa lahat ng mahalagang kaunting oras na ginugol natin ng magkasama? Pero hindi nila alam ang iniisip ni Ethan. Ang kanilang mga iniisip ay ibang-iba sa isa't isa. Itinuring nila itong huling pamamaalam habang itinuring naman ito ni Ethan na parang isang paghahatid. Ihahatid niya si Darcy sa isang ligtas na lugar bago siya tumakbo pabalik. Isa lamang akong delivery boy, at babalik ako agad. Anong pangwakas? Anong pamamaalam? Bumalik na tayo, bukas ay mayroon tayong mapait na laban. Huminga ng malalim si Clara para pigilan ang kanyang emosyon at saka lumipad pabalik. Nasa likuran niya ang mga tagapangasiwa. Dumating ang gabi, at dinagtagal ay nagdilim ang araw. Si Clara ay nakatayong mag-isa sa kanyang silid, pinagmamasdan ng engranding gusali sa labas. Ito ang lugar kung saan ginanap ang pulong ng 100 Pildores, at ang kanilang huling labanan. Sandra. Sumulyap si Iris Overseer sa tabi niya at tumango, handa na ang lahat. Ang natitira na lang ay ang pagdating ng matandang asong iyon. Mabuti. Kumislap ang mga mata ni Clara sa determinasyon, maaaring gumuho ang Drifting Flowers edifice, ngunit ang matandang asong iyon ay babagsak kasama nito. Dugo para sa dugo. Tara na. Samantala, buong gabing sumakay si Ethan sa karwahe at ngayon ay 100 milya na ang layo mula sa Drifting Flower City. Naisip niya na sapat na ito, niluwagan ang renda, at tumalon pababa. Sige, umalis na kayo. Babalik na ako. Mahal, sandali. Sigaw ni Darcy mula sa loob, hindi ka na maaaring bumalik. Hindi mo ba mawawala ng saysay ang sakripisyo ni Ate Clara? Sino ang iyong mahal? Huwag kang sumigaw ng hindi nag-iisip. Hindi ba't si Clara ang iyong Panginoon ng edipisyo? Napakabastos na disipulo, na tinatawag siyang kapatid. Namumula, nahihiyang sumagot si Darcy, hindi ba't dahil ikaw ang asawa ko? Personal na ibinigay ng Edifice Lord ang kamay ko sa iyo. Kaya, ikaw ang asawa ko sa lahat ng kahulugan ng salita. At ang Edifice Lord ay asawa mo rin. Ano pa nga ba ang magagawa ko kundi tawagin siyang kapatid? Ano? Kailan ko naging asawa si Clara? Natigilan si Ethan. Kinamot ang ulo ni Michael at lumabas ng karwahe, bro, bakit ang bagal mo mag-isip? Pareho kayong malapit sa isa't isa sa sirang bahay na iyon na kahit isang bulag ay nakikita kayong mag-asawa. Paanong hindi mo nagawa? Dapat sana'y malinaw na pahiwatig ang sinabi niya. Kahapon, binisita mo ang pamilya niya, ngayon ay binisita niya ang mga kaibigan mo. Ano pa kaya kung hindi ipakita sa lahat na mag-asawa na kayong dalawa? Hindi pwede yan. Akala ko dati nakababata niya akong kapatid para balikan ang mga dati niyang alaala, paano? Natulala si Ethan. Isa siyang demonyong walang kamalay-malay, na laging malalim ang ilong at nagbabalak ng masama, at walang kaalam-alam sa mga bagay-bagay sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. Kahit na gumawa pa siya ng mga ganoong bagay, isa lamang itong tantungan para sa isang mas malaking layunin, ang pagkukunwaring malampasan ang lahat. Hindi pa niya kailanman tunay na naranasan ang romantikong pag-ibig. Maingat na pinagmasdan ni Darcy si Ethan habang bumubulong, kung gayon mahal, tatanungin kita. Nakita mo ba ang mukha niya? Huwag mo akong tawaging ganyan. Naiinis na inalis ni Ethan ang papalapit na kamay niya sa kanaisip, 2 beses ko na. Kung gayon, totoo nga. Hindi pa nag-asawa ang Edifice Lord noon. Kung may lalaking makakakita sa mukha niya, papatayin niya ito o kaya itatalikuran niya ang kanyang tungkulin bilang Edifice Lord at pakakasalan ito. Tumaas ang kilay ni Darcy, dahil ligtas at maayos ang asawa ko, ipinapahiwatig nito ang desisyon ni Sister Sandra na kilalanin ka bilang asawa.
Biglang naalala ni Ethan ang sandaling palihim niyang inatake si Sandra para sa body jade sap nito, para lang makuha ang takip sa mukha nito. Labis siyang nagalit noon. Nag-aalangan siya kung papatayin niya ako o pakakasalan niya ako. Napakadelikado niyan. Kung hindi lang dahil sa aking malabatang alindog at kaakit-akit na hitsura na hindi kayang tanggihan ng sinumang babae sa malawak at luntiang mundong ito, malamang ay napatay na ako ni Clara ngayon. Hihihi. Ano pa nga ba ang masasabi ko, masyado akong maangas na gago, natatapatan lang ng swerte ko. Teka, hindi ba ako si Ken ngayon? Bumagsak ang kumpiyansa ni Ethan, mabuti na lang at may silbi ang magandang mukha ng bata at nailigtas niya ang buhay ko. O baka naman ang kahangahangang personalidad ko ang nakabihag sa kanya. Nalunod si Ethan sa mga maling akala. Pero ang hindi niya isinaalang-alang ay kung saan nga ba nababagay ang kahangahangang bahagi sa isang demonyong tulad niya. Mahal, kung hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Ang singsing na ibinigay ni Ate Sandra ay dapat na naroon ang bagay na iyon. Ang kanyang patuloy na pag-aatubili ang nagtulak kay Darcy na suwiin ang gawaing ipinagkatiwala sa kanya ni Clara. Inilabas niya ang bagay na nasa loob ng singsing, lahat para bigyang katwiran ang kanyang posisyon bilang asawa nito. Matapos humina ang ilaw, tatlong bagay ang lumitaw sa harap ng lahat. Ang isa ay ang itim na balabal na nakita na ni Ethan at ang pangalawa ay isang maliit na bote. Alam din niyang naglalaman ito ng body jade sap. Agad niya itong dinampot, na labis na natuwa. Natakbo na ako kung saan-saan para dito, pero madali lang akong nahulog sa kondangan ko. Hahaha. Sabi ni Darcy, ang body jade sap ay dot ni Ate Clara. Kung tatanggapin mo ito, tinatanggap mo na si Ate Clara at ako. Namula si Darcy sa huling bahagi. Natulala si Ethan. Matapos marinig ang sinabi nito, nabura ang lahat ng ngiti sa kanyang mukha. Isa siyang demonyong emperador na walang pag-aalinlangan, ngunit hindi kailanman ang utang ng pabor. Mas mabuti pa sana kung ninakaw niya ito. Ngunit, nananatili ang katotohanan na ibinigay ito sa kanya ng isang tao, kasama ang isang libreng regalo, na kalakip. Kung tatanggapin niya ito, kailangan niyang tanggapin ang igalo. Ngunit ang pagtanggap kay Darcy. Hahaha, pasensya na. Pero nasira na ang lahat sa unang impresyon ko sa'yo. Hindi na kita isasama. Ngayon ay bumaling siya sa ikatlong bagay, isang piraso ng kahoy na may nakasulat na memory tablet ng minamahal na asawang si Clara. Naningkit ang mga mata ni Ethan at sumigaw, ano ito? Bumantong hininga si Darcy, hindi ko dapat sinasabi ito sa iyo, pero minsan ko nang narinig na binanggit ng master na handa na silang bumagsak kasama ang Vicious Pill King. Sumpa. Sa tingin mo ba ay magtatagumpay sila sa paghila pababa sa matandang iyon gayong hindi man lang nila maitago ang planong ito sa isang ordinaryong disipulo? Humph! Isang grupo ng mga hanggal na babae na patungo sa kanilang sariling kapahamakan. Umugang ang mga mura ni Ethan. Pagkatapos ay tumingin siya sa body jade sap at napahajejek, hihihi, ang iyo ay tunay na walang utang na loob at hindi uutang ng pabor. Kinuha niya ang mga gamit sa kanyang singsing at tumakbo patungo sa Drifting Flower City, at naglaho sa kanyang paningin. Hindi mapakali sina Michael at ang iba pa. Isa siyang palaboy, ngunit hindi isang hanggal. Kung ang mga tagapangasiwa at ang Panginoon ay nasa isang matinding away, hindi ba't nangangahulugan iyon na ang Drifting Flowers Edifice ang pinakamasamang lugar na dapat puntahan ngayon? Makakaligtas kaya si Ethan ng buhay kung babalik siya? Sus Mariosep, hindi na makakabalik si Darling kung aalis siya. Kailangan natin siyang habulin. Sigaw ni Darcy. Balis ang pinagmamasdan din ni Wena ang kanyang kapatid, nagmamakaawa. Nagngalit ang mga ngipin ni Michael at nagutos, Terena, hindi ko maaaring hayaang harapin muli ng aking kapatid ang mga panganib ng mag-isa. 126. Ang Drifting Flowers Arena ay mahigit 100 metro ang taas, na sumasaklaw ng ilang kilometro, ang pinakamalaking gusali sa Drifting Flower City. Dito ginaganap ang 100 Pill Meeting. Ito ay hinati sa 3 patong na may pabilog na hugis. Ang unang patong ay kung saan nagtatagpo ang mga kalahok. Ito ang entablado kung saan libu-libong kaldero ang nakakala sa buong palapag. Ang pangalawang patong ay para sa mga angka na nasa pangalawa at pangatlong ranggo na pumupunta para manood. Ang ikatlong patong ay para sa mga maluwalhating angka ng Imperyong Titans.
Ang patong na ito ay naglalaman ng mga terasa na nagsilbing-silbi ng mga marangal na panauhin ng 7 bahay ng mga maharlika. Si Clara at ang kanyang 2 tagapangasiwa ay nakatayo sa terasa ng host, pinakamalayo sa arena. Ang ugat ng body ay inilagay sa pedestal, ang premyo ng kompetisyon ngayon. Ang mananalo ay magkakaroon ng karangalan na humakbang pasulong at agawin ang pinakamahalagang kayamanan ng Drifting Flowers edifice. Walang gustong umamin, pero malinaw sa kanila na si Vicious Pilking iyon. Handa na ba ang lahat? Napansin ba ng matandang asong iyon? Kumislap ang mga mata ni Clara. Tumanggaw si Peony Overseer, ipinagkatiwala ko ito sa mga pinakapinagkakatiwalaan ko. Ang entabladong iyon ay naglalaman ng Dragon Prison Array. Kahit ang matandang aso ay hindi makakatakas dito kapag nakapasok na siya. Kumusta naman si Quinley Donford? Tumingin si Clara sa silangang pwesto ng may pag-aalala. May harang din na nakalagay sa silangang pwesto. Hindi sila magkakaroon ng pagkakataong makialam pagdating ng oras. Kaya, sa wakas ay maaayos na natin ang problema sa matandang asong iyon. Kung gayon ay makakapagpahinga na ako ng maluwag. Bumantong hininga si Clara, mga nakatatandang kapatid, hindi dapat paglaruan ang matandang asong ito. Kahit na sabay-sabay tayong 3 na umatake, maaari natin siyang mapatay, ngunit mamamatay din tayo sa lason niya pagkaraan ng ilang sandali. Wala akong pakialam kung mamatay ako, basta sasamahan lang ako ng mga nakatatandang kapatid. Clara, hindi mo na kailangang sabihin yan. Tinapik ni Iris Overseer ang kamay niya, nangako kami kay Lola na tutulungan ka namin ng walang palya. Dahil malapit nang mamatay ang Drifting Flowers edifice, hayaan mo na lang itong mamatay ng mabilis. Sasabihin namin sa mundo na ang mga babae ay hindi madaling target. Naantig si Clara at pinisil ang kanilang mga kamay. Nagbahagi ang 3 ng malalim na damdamin para sa isa't isa. Bakit hindi pa dumarating ang ibang mga tagapangasiwa? Hindi ito pangkaraniwan para kay Clara. Naguluhan din ang 2 pa. Bigla, isang namumutlang boses na sinundan ng mga pamilyar na figure ang lumitaw sa harap nila, hahaha, Edifice Lord Chu, hinahanap mo ba sila? Nanlaki ang mga mata ng 3 sa gulat. Sa likod ng Vicious Pilking ay nakatayo ang 8 babae na may iba't ibang kulay at may mga belo sa kanilang mga mukha. Sila ay walang iba kundi ang 8 sa 15 na tagapangasiwa ng Drifting Flowers edifice. Iniwasan ng 8 ang tingin sa 3, at yumuko sa kahihiyan. Kay kayong lahat. Alam niyang nasa ilalim sila ng lason ni Sam, ngunit hindi niya inakalang tatayo sila sa tabi ng matandang asong iyon sa bukas na lugar. Isa itong hubad na pagtataksil. Galit na galit si Peony Overseer at hindi man lang makahanap ng mga salitang sasabihin. Inilapat ni Clara ang kanyang mga kamay sa tagapangasiwa ng Peony upang payapain ang kanyang galit. Ang kanyang tono ay patago patungo sa 8 babae, ramdam ko ang inyong sakit at hindi ko kayo sinisisi. Sana lang ay alagaan ninyo ang inyong mga sarili, at iiwan ang kinatatakutang lugar na ito sa pinakamalayo hanggat maaari. Panginoon ng Edipisyo. Humihikbi ang 8 ngunit hindi nila ipinakita ang kanilang pasasalamat sa kanyang mga salita dahil sa banta ni Vicious Pilking. Humph, napakalambot naman ng Edifice Lord. Pero, iniisip ko kung magpapakita ka rin ng parehong lambot sa kanila. Humajejek si Vicious Pilking at pumalakpak ng 3 beses. 5 figure ang kumislap at namutla ang 3. Sila ang iba pang mga tagapangasiwa. Sa lahat ng mga tagapangasiwa, lahat ay pumanig kay Pilking Hall, maliban kina Peony at Iris Overseers. May kanya-kanyang dahilan sila, pero walang duda na ito ang tunay na kapangyarihan ng Drifting Flowers edifice na lumalabas ng buong lakas. Nanginig si Clara at hindi na makapanatiling kalmado. Hindi niya alam na ang Vicious Pilking ay ganoon kamaingat sa pag-aalis ng kanilang kapangyarihan. Wala na silang paraan para lumaban pa. Overseer Chunyu, ikaw ang pinakamatanda sa amin. Paano nangyari na kahit ikaw? Tinitigan ni Peony Overseer ang isa sa 5 tao. Kalmado ang lalaki, gayunpaman, nabawasan ang kapangyarihan ng Drifting Flowers edifice at ang tanging nagawa ko na lang ay maghanap ng ibang ligtas. Hinihimok kita na maghanap ng sarili mong lugar at huwag gumawa ng isang bagay na hindi mo dapat gawin. Sa kakaibang mga salita niya, nagduda si Clara kay Peony Overseer.
Kinagat ni Peony Overseer ang kanyang labi, puno ng panghihinayang at dalamhati, patawarin mo ako, Clara. Ipinagkatiwala ko na sa kanya ang bagay na iyon. Akala ko mapagkakatiwalaan pa rin siya, pero... Nanginig si Clara at umindayog ang kanyang katawan. Nilamon ng kawalan ng pag-asa ang kanyang mga mata. Alam niya ang tinutukoy ni Peony Overseer, ang hanay ng mga tauhan na lalaban kay Vicious Pilking nang makuha nito ang body root. Ang inatasang kumuha nito ay isa palang traidor. Malinaw na alam ng Vicious Pilking ang lahat ng kanilang mga plano. Nabigo ang kanilang huling pagkakataon na patayin ang matandang asong ito. Hihihi, nasabi ko na sa iyo. Ang Drifting Flowers Edifice ay nasa ilalim ng aking ganap na kontrol. Walang saysay ang lahat ng iyong pagsisikap. Bakit hindi mo iwasan ang pagsubok? Tumawa si Vicious Pilking at ikinumpas ang kanyang kamay. Umalangaw-ngaw ang kalabog nang bumagsak ang mga kumikinang na Spirit Stone sa kanilang paanan. Sila ang gagamitin para sa Dragon Prison Array. Siya nga pala, nagawa ko ring tanggalin ang harang sa silangang entablado. Hindi natin maaaring hayaang manood ang pangalawang batang Panginoon ng 100-pill meeting mula sa likod ng harang, hindi ba? Napakabastos mo sa Regent Estate, hahaha. Bumaba ng hagdan si Vicious Pilking habang tumatawa, habang ang mga traidor na tagapangasiwa ay walang ibang nagawa kundi sumunod ng nakayuko. Dahil dito, napanganga ang lahat ng mga nanunood. Bakit sinusundan ng 13 Overseer ang Vicious Pilking? Alam ng sino mang may talino na halos wala ng kapangyarihan ang Drifting Flowers Edifice. Hahaha, Edifice Lord Chu, tingnan mo kung paano ko kukunin ang iyong mahalagang kayamanan sa pamamagitan ng lehitimong paraan. Tumawa si Vicious Pilking habang nasa ibaba ng hagdan. Parang nasa hamog ang mga mata ni Clara. Naikuyom niya ng napakalakas ang kanyang mga kamao kaya't umagos ang pulang dugo. Nabalot ng pagkakasala ang tagapangasiwa ng PNE habang walang humpay na umaagos ang mga luha. Clara, saktan mo ako. Kasalanan ko ang lahat sa pagsira ng lahat. PNE Overseer, paano mo nagawang malaman ng iba ang plano natin ng ganoon kat hindi ang iyong pagkataranta? Nakatayo roon na parang nanigas si Clara. Parang gumuho ang langit, at pira-piraso ang kanyang puso. Isang mapangutyang tingin ang ipinukol ni Iris Overseer kay PNE Overseer at bumantong hininga. Ano ang saysay ng pagturo ng mga daliri kung tapos na ang usapin? Nakamit ng Vicious Pilking ang tagumpay sa pinakahindi kapani-paniwalang paraan. Ang natitira na lang ay hintayin nila siyang maglakas loob na agawin ang kanyang premyo. Matandang aso Sam, huwag mong isipin na ganoon kadali ang kunin ang ating kayamanan. Isang sigaw ang umalangaw-ngaw at lumingon si Sam at natawa lamang, sino kaya iyon, pero nakita kong ikaw lang pala, matandang babae. Ito ay ang pinakamahusay na alchemist ng Drifting Flowers Edifice, si Tia Lysen. Sumulyap si Tia Lysen sa tabi ni Clara at sinabing, Iha, huwag kang umiyak, hindi pa tayo natatalo. Nako, mga walang kwentang salita. Noong huli kitang nakita 2 dekada na ang nakalilipas, isa ka palang alchemist sa ika-6 na baitang, samantalang ako ay ika-7. Pagkatapos ng lahat ng oras na ito, hindi mo pa rin matatawa ng aking kakayahan kahit na kaya mong pinuhin ang isang tableta sa ika-7 na baitang. Humph, hindi pa natin alam yan. Kayang baguhin ng panahon ang lahat. Huwag mong isipin na makakalapit ka sa ugat ng body kapag nandito ako. Napangisi si Vicious Pilking, matandang babae, ipakita mo sa akin kung nakatulong ba ang lahat ng mga taon na iyon. Ipinagpag ni Vicious Pilking ang kanyang manggas at umalis kasama ang kanyang mga kasama. Tumingin si Clara kay Tia Lysen ng may pag-asa, Tia Lysen, tunay ka bang mananalo? Bumantong hininga si Tia Lysen, at humina ang dating lakas niya, ulol na bata, nagkukunwari lang ako. Ang Vicious Pilking talaga ang pinakamagaling na alchemist sa Titans. Sinasabi mo nang wala na tayong pag-asa. Parang nawalan na ng malay si Clara, at nawalan na ng pag-asa. Nakaramdam ng sakit si Tia Lysen habang nagsasalita, maaaring hindi ganoon. Kahit gaano pa kalakas ang isang alchemist, mas malakas ang epekto ng pagkabigo sa pagpino. Kung ang isang alchemist ay malilibang sa kalagitnaan ng pagpino, malamang na mabibigo ang pil. Kahit si Vicious Pilking na may mga dekada ng karanasan sa pagpino ay hindi makakatakas sa ganoong sitwasyon.
Sinasabi mo bang may pag-asa pa? Kumislap ang mga mata ni Clara, pati na rin ang sa dalawa pang tagapangasiwa. Hindi kinaya ni Tia Liza ang kanilang mga mata, ngunit pinilit niyang tumango. Kahit alam niyang ang ilang dekadang karanasan ni Vicious Pilking ang nagpatatag sa kanya. Paano niya nagawang magkamali ng ganito kasimple? Kung sakaling 10 beses siyang nabigo sa pagpino, maaaring hindi kailanman mabaigo si Vicious Pilking kahit 1 beses. Bumantong hininga si Tia Liza habang hinihila ang kanyang katawan pababa ng hagdan, maghahanda na ako. Huwag kang panghinaan ng loob, may pagkakataon pa tayo. Ang tanging nagawa na lang ng nakatatandang ito ay bigyan ng mga salitang pangaliw ang mga binibini, kahit na siya mismo ay hindi naniniwala sa kanila. Ang kanyang salita ay nagkaroon ng nais na epekto at si Clara ay mukhang mas masigla. Pinagmasdan ng tatlo si Tia Liza ng may pag-asa. Gayunpaman, ang huling pag-asa nila ay isang matandang babae na naglalakad patungo sa tiyak na kamatayan habang ang isang paa ay nasa libingan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.